Ang lalaking ito ay isang paring monghe, ngunit nakasuot ng roba, walang tigil sa pagtapik sa kanyang muktak, at sa ilang simpleng galaw lamang, mabilis niyang binugbog ang mga nanggulong gangster sa templo. Ang punong monghe na nakatayo sa likod ay nakapagbulong lamang ng 4 na salita, mahabagin at mapagkumbaba, hudyat sa paring monghe na huminto agad. Nang makita ito, binitawan ng paring monghe ang muktak sa kanyang kamay, at sinamantala naman ng pinuno ng grupo ang pagkakataon, na nagbigay hudyat sa kanyang mga tauhan na lumapit at palibutan siya upang sumalakay. Hindi inaasahan, ang Shaolin na paring monghe ay hindi nagpatalo sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay at kahangahangang mga galaw ng suntukan. Nagawa niyang patumbahin ang lahat ng iba pa na wala nang nagawa kundi humiga at magkunwaring biktima. Ang leader ay dali-daling nagmakaawa sa paring monghe para sa kanyang buhay, ngunit hindi inaasahang bigla siyang tumingala at tumingin sa dalawang ulap na magkasalungat sa kalangitan. Agad niyang ipinagpalagay na ito ang utos ni Buddha at ng Diyos, at kaagad pagkatapos ay sumugod siya at sumipa, direktang ipinadala siya sa kabilang buhay. Ang paring monghe na hindi mukhang paring monghe na ito ay si Kim Hae-il. Matapos niyang asikasuhin ang grupo ng mga nanggulo, ang insidenteng ito ay nagdulot ng gulo hanggang sa istasyon ng pulisya. Nagkunwari ang lider na kaawa-awa, inakusahan si Hae-il ng pananakit sa kanya. Hindi umimik si Hae-il at itinapon ang mangkok ng buto ng sabaw na kakain lang niya ng diretso sa kanya. Pagkatapos, sinabihan niya ang punong monghe na tanggalin ang memory card na nakatago sa kanyang salamin. Nakarecord doon ang lahat ng kaguluhan na ginawa ng mga hoodlum ngayong araw. Lumalabas na ang mga gangster na ito ay mga tauhan ng isang kongresista. Ang kanilang pagpunta sa templo ngayon ay upang puwersahin ang punong monghe na ibenta ang lupang ito. Dahil may video na bilang ebidensya, sunod-sunod na inaresto ang buong grupo. Walang tigil ang pasasalamat ng punong monghe kay Hae-il sa pagtulong, at siya naman ay umukod lang ng may ngiti. Ang pagpaparusa sa masasama, anuman ang relihiyon, ay madali lang para sa kanya. Pagkatapos, si Sang-haeon, ang batang katulong sa simbahan, at si Hae-il ay kumain ng tteokbokki. Nagsumpa si Sang-haeon na sa bandang huli ay magiging isang pari na may matibay na paninindigan sa katarungan at desidido tulad ni Hae-il. Ngayon, sa loob ng simbahan ay idinaraos ang isang misa para gunitain ang namayapang pari. Dumalo rin si Sang-haeon, napansin ni Hae-il na may pulang pasa sa liig ng bata, na tila hindi maganda ang kondisyon nito. Sa misa, walang tigil si Hae-il sa pagpapahayag ng kanyang sariling pananaw sa katarungan sa mga mananampalataya. Naniniwala siya na hanggat may nagkasala, anuman ang laki o liit ng kapangyarihan, kailangan nilang tumanggap ng patas na kaparusahan. Ito ang paniniwala ni Hae-il sa katarungan. Hindi inaasahang habang siya ay nagsasalita, biglang naramdaman ni Sang-haeon na hindi maganda ang kanyang katawan at pagkatapos ay nawalan ng malay. Nagmamadali si Hae-il na pasanin siya sa kanyang likod at mabilis na tumakbo palabas upang dalhin siya sa ospital. Si Sang-haeon ay may congenital heart disease, at sa pagkakataong ito ay na-diagnose din na may brain injury na napakababa ng tsansa na magising siya. Nang makita si Sang-haeon na walang malay sa kama ng ospital, ang isip ni Hae-il ay napunta sa maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, bata pa si Sang-haeon, unang beses siyang pumunta sa simbahan upang maglingkod. Ang kanyang mga taon ng paglaki ay palaging kasama si Hae-il na nakatira at naglalaro sa loob ng simbahan. Ito ang naging matalik na pagkakaibigan nila, parang magkapatid. Sa pag-alala sa nakaraan, hindi mapigilan ni Hae-il ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Inihayag ng matalik na kaibigan ni Hae-il na si Daeyaong sa kanya na ang tunay na dahilan kung bakit nahilo si Sang-haeon ay dahil sa pagkalason sa methamphetamine. Bilang matalik na kaibigan ni Hae-il, si Daeyaong ay ang malakas na pinuno ng homicide team sa umaga. Ngunit sa gabi, siya ay ang nagpapanggap na bayani na kasama ni Hae-il na lumalaban sa kawalang katarungan. Siyempre, hindi naniniwala sina Hae-il at Daeyaong na ang isang simple at mabait na bata tulad ni Sang-haeon ay gagamit ng iligal na droga upang imbestigahan ang katotohanan. Pinidaiyang si Hae-il sa Drug Inspection Unit ng istasyon ng pulisya. Inilahad ni Hae-il ang kanyang ideya na nagmumungkahi na dapat simulan ng pulisya ang investigasyon mula sa social media account ni Sang-haeon. Ngunit pagkatapos ng investigasyon, natuklasan nila na ang mga post ni Sang-haeon ay napaka-normal at walang anumang pahiwatig na may kaugnayan sa droga. Sa sandaling ito, dumating ang Supreme Prosecutor's Office Investigation Department na nagpahayag ng intensyon na sakupin ang kaso ng droga na may kaugnayan kay Sang-haeon. Hindi maintindihan ni Daeyaong tulad ng dati. Tanging malalaking transaksyon lamang ng droga ang nakakapukaw ng atensyon ng taga-usig. Naramdaman din ni Hae-il na may mali ang pag-imbestiga sa mga katulad na kaso ay ayon sa prinsipyo na dapat isagawa ng lokal na pulisya. Ang aksyon ng taga-usig sa pagkakataong ito ay hindi normal. Pagkatapos ng matinding pag-iisip kasama si Daeyaong, pinaghihinalaan ni Hae-il na ang ginawa ng taga-usig ay upang itago ang isang lihim na hindi maaaring ibunyag. Kinaumagahan, iniimbestigahan ni Hae-il ang mga kaugnay na balita. Ang resulta ay nakita niya. Lahat ng kaugnay na artikulo ay nabura. Lalo nitong pinatunayan ang kanyang hinala. Mayroong tiyak na isang bagay na nakatago sa likod ng kasong ito. Upang maibalik ang reputasyon ni Sang-haeon, pumunta si Hae-il sa high school na pinapasukan ng bata.
Ngunit sa loob ng paaralan, lahat na narinig at nakita ni Haiil ay masasamang paghatol at paninira kay Sang-haon. Dahil madaling maniwala ang mga kaklase sa mga chismis, agad na nagsalita ng malakas si Haiil upang ituwid ang mga ito. Pagkatapos ay lumapit siya at nilinis ang mga graffiti sa desk ni Sang-haon. Maaaring mali ang pagkakaintindi at pagpuna ng mga estranghero kay Sang-haon. Ngunit umaasa siya na ang mga kaklase na kasama ni Sang-haon araw at gabi ay magbibigay ng kaunting tiwala sa kanya. Nang tumalikod si Haiil upang umalis, biglang may isang batang lalaki na tumawag sa kanya. Siya lang ang kaklase na laging nagtitiwala kay Sang-haon. Sinabi ni Wang Guo kay Haiil na bago mangyari ang insidente, tinawagan siya ni Sang-haon. Noon, sinabi ni Sang-haon na nawala ang kanyang telepono. At paulit-ulit ding binanggit ang pangalan ng isang tao sa telepono. Nagpasalamat si Haiil kay Wang Guo. Kasabay nito, nakahanap din ng pahiwatig si Dayaw. Kahapon, hiniling ni Dayaw sa delivery staff na si Song Suk na tulungan siya sa isang bagay. Ito ay upang humiling sa kanya na kumuha ng litrato kung makakita siya ng mga kahina-hinalang tao o kakaibang tunog habang nagde-deliver. Si Song Suk ay isang binata mula sa Thailand. Kasalukuyan siyang delivery staff ng isang Koreanong kainan at isa rin sa mga kaalyado sa Justice Alliance ni Haiil at Dayaw. Ang malawakang pamamaraang ito ay talagang epektibo. Sa loob lamang ng isang araw, si Song Suk at ang iba pang delivery staff, sakay ng kanilang mga e-bike, ay umikot sa isang distrito sa Seoul at nakakuha ng napakaraming larawan ng mga taong nagsasagawa ng drug transactions upang mahanap ang nagbigay ng droga kay Sang-haon sa mga larawang ito. Ang iba pang kaalyado ng Justice Alliance ni Haiil ay buong pusong pinakilos at naghati-hati sila upang magmanman sa iba't ibang lokasyon na nakuhaan ng litrato. Sa loob lamang ng isang gabi, mayroon nga silang nakuha. Napansin ng isa sa mga kaalyado na itinago ng isang estudyanteng lalaki ang pakete ng droga sa tubo ng tubig. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang base at masaya niyang ibinahagi ang kinita sa kanyang mga kasama. Sa sandaling ito, lumitaw si Haiil at malakas niyang tinawag ang pangalang sinabi sa kanya ng kaklaseng si Wang Guo. Sa oras na ito, isang estudyanteng lalaki mula sa drug dealing ang walang pakialam na lumabas. Nakita ni Haiil sa liig ng binata ang headset na siya mismo ang nagbigay kay Sang-haon. Agad na napagtanto ni Haiil na siya ang dahilan kung bakit nag-overdose si Sang-haon. Walang sabi-sabi. Itinuro niya ang kanyang daliri at direktang pinindot sa noo ng binata. Pagkatapos, sa ilang simpleng galaw lamang, napabagsak niya ang mga kasamahan ng binata. Sa harap ng ganoong kalakas na kalaban, hindi maiiwasang sabihin ng binata ang katotohanan. Lumalabas na noong gabing iyon, nagbebenta siya ng droga, at nagkataon na nakita at kinunan siya ng litrato ni Sang-haon na napadaan. Agad na tumakas si Sang-haon, ngunit natuklasan ng binata ang kanyang pangalan at paaralan. Sa pamamagitan ng test paper na aksidenteng nahulog ni Sang-haon, upang hindi malantad ang bagay na ito, hindi lamang sinira ng lalaking estudyante ang telepono ni Sang-haon, kundi pinilit pa niya itong uminom ng isang tableta. Kinuwestiyon siya ni Haiil, gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng supply ng droga. Tumanggi ang lalaking estudyante na magsalita, na nag-iisip na ang isang relihiyosong pari tulad niya ay tiyak na hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay sa kanya. Hindi siya nagkamali, hindi maaaring saktan ng pari ang sinuman. Tahimik lang na sinyasan ni Haiil si Dayaw na nakatayo sa tabi, at pagkatapos ay nagsimulang magwala, paulit-ulit na sinasaktan ang sarili ng ladrilyo. Sa pagkakita sa baliw na taong ito na hindi mukhang isang pari, natakot ang mga estudyanteng lalaki at sa huli ay sumuko rin sila at umamin. Binanggit niya ang pangalan ng nagbigay ng droga. Si Zura, ng gabing iyon, ay agad na pinuntahan ni Haiil at Dayaw ang kuta nila. Nagtulungan silang dalawa ng napakahusay, nagkaroon ng gulo, at sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng tauhan ni Zura ay bumagsak sa lupa. Agad pagkatapos, isang galaw lang ay madaling napasuko si Zura. Sa hating gabi, tahimik na kumain ng popcorn sina Haiil at Dayaw habang mapaglarong iniinteroga si Zura. Sa huli, mula sa kanya, nakakuha sila ng pangalan ng isang website na may kaugnayan sa Busan. Nang marinig siyang magsalita tungkol sa transaksyon sa dark web, ang pangalan ng website na ito lamang ang impormasyon na nakuha ni Zura. Pagkaalis ng grupo ni Haiil, kaagad din silang tumawag sa pulisya. Agad na sumunod ang Drug Investigation Team ng Supreme Prosecutor's Office. Pagdating ng investigation team, nakita nila na nakatali ang drug trafficking gang. Maayos na nakalatag ang droga at iba pang ebidensya. Sa ilalim ng gusali, kinukunan ng litrato ng baliw ang grupo ng mga mamamahayat. Kinagabihan, bumisita si Haiil kay Sang-haon sa ospital, na walang malay pa rin. Patuloy siyang nanalangin sa Diyos na tulungan siyang makaligtas sa pagkakataong ito. Bumalik sa simbahan, malungkot na nagpunta si Haiil upang magdasal sa yumaong Parili, ang taong lubos niyang iginagalang. Tinanong niya ang kanyang mga kaalyado, kung sakali raw si Parili ang nasa ganitong sitwasyon, paano raw niya ito sosolusyonan. Nang matapos magsalita si Haiil, kaagad na nagulantang at tumayo ang kanyang mga kaalyado.
Alam ng lahat na sa tuwing bibitaw si Haiil ng ganoong mga salita, nangangahulugan din itong ipagpapatuloy niya ang isang mapanganib na gawain nang hindi pinapansin ang pagpigil ng lahat. Siyempre, tinanong ni Haiil ang lahat kung ang website ay may kaugnayan sa Busan. Baka raw ang taong iyon ay nasa Busan din habang nagkakagulo ang lahat at nagiging isang gulo. Naglakad palihis si Haiil at tahimik na umalis sa simbahan at direktang nagtungo sa Busan. Dito, gusto niyang hanapin at lubusang puksain ang ugat ng krimen. Pagdating niya sa Busan, sinalubong siya ni Boss Lonely na nagmamaneho ng kotse. Dati siyang miyembro ng isang criminal gang, ngunit ngayon ay nagretiro na at nagbukas ng sarili niyang restaurant. Si Boss Lonely ay isa rin sa mga taga-suporta ng Justice Alliance ni Haiil. Habang niyayaya si Haiil na kumain, tumawag si Dayaong upang tanungin kung nasaan si Haiil. Bago pumunta sa Busan, nag-iwan si Haiil ng mensahe para kay Dayaong at sa iba pa niyang mga kaalyado. Sinabi niya na napakadelikado ng operasyong ito at ayaw ni Haiil na madamay ang sinuman. Hindi mapakali si Dayaong at alam din niya na ang unang taong nilapitan ni Haiil sa Busan ay si Boss Lonely. Ngunit sayang, naunahan na siya ni Haiil. Nagsinungaling lang si Boss Lonely nang hindi kumukurap. Nagsinungaling siya kay Dayaong na matagal na silang naghiwalay ni Haiil. Matapos malusutan si Dayaong, pinakiusapan ni Haiil si Boss Lonely na tumulong sa pag-imbestiga. Impormasyon tungkol sa isang taong may espesyal na palayaw na ibinunyag ng estudyanteng iyon sa kanya, ang palayaw niya ay Farail. Kaya lang, napakaraming tao sa Busan na may ganoong palayaw, kaya hindi ito maaaring imbestigahan sa maikling panahon. Matapos sabihan si Boss Lonely na paliitin ang saklaw sa drug trafficking groups, nagpunta si Haiil sa isang seminaryo sa Busan. Dati, inanyayahan na siya ng seminaryo na ito na maging instructor. Sa simula, tumanggi si Haiil, ngunit ngayon ay pumayag na siya. Upang masubaybayan ang drug trafficking group, kailangan niya ng isang base. Sa unang araw niya bilang instructor, ipinakita ni Haiil ang kanyang pagkakaiba sa iba. Hindi siya nangangaral ng pananampalataya at prinsipyo tulad ng ibang mga pari, kundi sa halip, napakainit niya na hinihimok ang mga estudyante na labanan ang masamang mundo. Para labanan ang mundong kasing dilim ng impyerno, nagpakita si Haiil bilang halimbawa. Nag-upload siya ng video ng kanyang sarili na nagte-taekwondo, hinihiling sa mga estudyante na gawin ang katulad na pagsasanay sa langit. Ngunit sa totoo lang, walang nakakaalam na si Haiil, na puno ng sigla, ay may sakit pala. Sinabi ng doktor na sa malubhang kaso, hindi lamang ito magdudulot ng sakit sa katawan, kundi may posibilidad ding maparalisa ang buong katawan sa hinaharap. Tiningnan ni Haiil ang lungsod na nababalot ng mahabang itim na ulap sa gabi at puno ng mga gawaing kriminal, at nagpasya siyang itago ang kanyang sakit. Umaasa lang siya na maipagpatuloy pa rin niya ang pagpapatupad ng katarungan bago magkaroon ng ibang pagbabago, isinasakatuparan ang misyon ng isang berlatore. Ang berlatore sa Latin ay nangangahulugang isang mandirigma, isang paring monghe na personal na pinili ng Santo Papa, na may kapangyarihang kumilos ng palihim sa dilim at lakas upang ipatupad ang katarungan. Naging berlatore si Haiil 4 na taon na ang nakakaraan. Ang mga taga-suporta ng berlatore ay tinatawag na Kam, halimbawa, si Dayaong ang unang Kam ni Haiil. Upang maisakatuparan ang kanyang misyon bilang isang berlator, ang kanyang mga banal na araw sa seminaryo ay naging medyo natatangi. Ngayong gabi, biglang tumawag ang punong guro ng seminaryo na humihiling kay Haiil na pumunta sa istasyon ng pulisya upang hanapin ang isang nagtapos na estudyante na tinatawag na Benedict Chadoo. Si Chadoo ang vice priest sa klase, napakakulit at isang tunay na pahirap. Dinala siya sa istasyon ng pulisya dahil sa pakikipag-away sa mga gangster. Ngunit ngayon, upang mailabas siya, kailangan ni Haiil na gamitin ang kanyang acting skills na pang-Oscar. Sa masakit na mukha, umiiyak siya at walang tigil na humihingi ng tawad sa pulis. Sinasabing lahat ay kasalanan niya dahil hindi niya napalaki ng maayos ang kanyang mga estudyante. Nakikiusap siya sa pulis na bawasan ang parusa. Hindi inaasahan, si Chadoo, na dati ay laging nagsisinungaling sa labas na siya ay isang pari. Kaya, sa isang salita lamang ni Haiil, nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi siya isang pari, kailangang imbestigahan at iproseso siya ng pulisya ayon sa batas. Patuloy na ipiit si Chadoo para sa investigasyon. Hindi inaasahan, makalipas ang ilang sandali, tumawag na nga ang kardinal. Paglabas ng istasyon ng pulisya, hindi nakalimutan ni Haiil na paalalahanan si Chadoo na hindi na niya dapat gawin ang gayong kapabayaan sa hinaharap. Nagpaliwanag si Chadoo para sa sarili, lumabas na ang mga taong binugbog niya noon ay nambubuli ng mga may kapansanan at hindi niya ito pwedeng baliwalain. Matapos marinig ang buong kwento, masakit pa rin magsalita si Haiil. Ngunit sa totoo lang, labis siyang natuwa sa matuwid na gawain ni Chadoo. Dahil madalas siyang nagdudulot ng gulo, hindi pinapayagan ng punong guro si Chadoo na magboluntaryo sa mga matatanda tulad ng kanyang mga kaklase. Kaya, sinabi ni Haiil sa kanya na magboluntaryo kasama siya sa hinaharap. Hindi rin niya nakalimutang isave ang kanyang numero ng telepono sa telepono ni Chadoo. Ilang araw ang lumipas, sa loob ng seminaryo, ipinagpatuloy ni Haiil ang kanyang sariling estilo ng pagtuturo.
Nagpatugtog siya ng mga musikang may ritmo, at pagkatapos ay inutusan ang mga estudyante na gumalaw ayon sa ritmo. Nang makita ito ng punong guro, naramdaman lang niya na wala ng katuturan ang buhay. Ngayon, nagdala ng magandang balita si Boss Lonely kay Hail. Nakahanap siya ng isang tulisan na nagngangalang Kodong Jun. Narinig na ang taong ito at si Far-Il ay matatalik na magkaibigan at madalas na bumibili ng droga kay Far-Il. Kinagabihan, nagpunta si Hail sa food street. Una ay pinabili niya si Boss Lonely ng maraming yelo, habang direkta naman siyang sumugod sa kuta ng tulisan. Nagpahayag si Kim Hail na narito siya para labanan ang masamang sekta, hindi umabot ng kalahating minuto. Napaluhod niya ang dalawang henchman para magmakaawa. Sa loob ng hotel, naghahanda si Guda Iyang nasaktan ang mga waitresses. Sa sandaling ito, lumitaw si Kim Hail na parang Diyos, isang sipa lang ay pinatalsik na niya ito palayo. Nakita ang waitress na patuloy na nanginginig sa tabi niya, binago ni Kim Hail ang kanyang pananalita. Si Guda Iyang ay hindi isang masamang sekta, kaya't hindi siya dapat alisin, ngunit sa halip ay dapat siyang isailalim sa isang exorcism. Direkta siyang inihagis ni Kim Hail sa malaking bathtub na puno ng mga ice cube. Naninigas sa ginoo si Guda Iyang kaya wala siyang nagawa kundi kusang sumang-ayon sa mga kondisyong ibinigay ni Kim Hail. Nang makita niyang epektibo ang kanyang pamamaraan, inilabas ni Kim Hail ang larawan nila ng isang miyembro ng grupo ni Hwang Cheolbom. Tinanong niya si Guda Iyang kung nasaan ang kanyang Diyos na si Hwang Cheolbom, ngunit nagkunwari itong walang alam. Umiti ng baliw si Kim Hail at walang pag-aalinlangan na ibinuhos ang isang malaking balde ng yelo sa bathtub. Nanlaki ang mga mata ni Guda Iyang at wala siyang nagawa kundi umamin na minsan lang silang nagkita ni Hwang Cheolbom sa bar. Kinuha agad ni Kim Hail ang telepono at inutusan si Guda Iyang na tawagan si Hwang Cheolbom at sabihin na gusto niyang makipagkita para bumili ng droga. Sa telepono, nalaman ni Kim Hail ang kasalukuyang lokasyon ni Hwang Cheolbom at pagkatapos ay tumakbo siya palabas upang makipagkita kay Nam Suk-go. Sa sandaling ito, nakasubaybay pa rin si Nam Suk-go ng dalawang bag ng labis na yelo sa kanyang balikat na parang nakakita ng multo. Hindi lubos na maintindihan ni Kim Hail kung ano ang nangyari hanggang sa biglang lumitaw si Guda Iyang sa kanyang likuran. Hindi sinasadyang sinaktan si Guda Iyang ng kanyang kaibigan, ngunit sa totoo lang, upang makapunta sa busan at tulungan si Kim Hail, napakaraming paghihirap ang tiniis niya. Simula noong araw na iyon ay tumawag si Guda Iyang, ang Key Night Wanderer hero, kay Nam Suk-go, nakita niya ang nakakatawang kasinungalingan nito. Nang malaman niyang kasama ni Kim Hail si Nam Suk-go, upang makakuha ng bakasyon papuntang busan, handa si Guda Iyang na tanggapin ang lahat ng panganib. Hindi niya pinagsisihan ang pagpapanggap bilang panda, hawak ang mga fruit skewers na nagtatago sa aparador. Sa wakas ay naloko niya ang direktor na aprubahan ang kanyang bakasyon sa loob ng ilang araw. Sa kasalukuyan, si Nam Suk-go ay tahimik na nagsusuot ng ingay ng mga earphone bilang isang ugali at nakikinig ng musika ng may kapayapaan dahil alam niyang sa sandaling magkita sina Kim Hail at Guda Iyang. Tiyak na mag-aaway sila ng malakas. Sa kabila ng pagtatalo, hindi pa rin makumbinsi ni Kim Hail si Guda Iyang na bumalik sa Seoul. Sa kalaliman ng gabi, nagpunta ang tatlo sa isang bodega, kung saan naririnig nilang nagtatago si Hwang Cheolbom. Bago pumasok sa bodega, inalis ni Kim Hail ang Roman collar mula sa kanyang priestly robe, at pagkatapos ay sumiksik sa kalawangin na siwang ng pinto ng bodega. Sinabi niyang gusto niyang makipag-usap ng kaunti kay Hwang Cheolbom, at agad namang inutusan ni Hwang Cheolbom ang kanyang mga tauhan na sumugod, ngunit hindi inaasahang biglang lumitaw si Guda Iyang na lumilipad sa air. Ang kanyang posisyon ay katulad ng kay Astro Boy, kasama ang kanyang matigas na parang bakal na bungo, direkta niyang pinatumba at pinawalan ng malay ang unang tauhan na sumugod. Patuloy na sumugod si Kim Hail, nakikipaglaban sa mga tauhan ni Hwang Cheolbom, at agad naman siyang pinalibutan ng lahat ng mga tauhan nito. Muling ginamit ni Kim Hail ang kanyang nunchaku technique, at sa ilang pag-ikot ay napahanap niya sa kanyang mga ngipin ang buong grupo. Sinamantala ni Hwang Cheolbom ang kaguluhan upang tumakas palabas at sinundan naman siya agad ni Kim Hail. Isang bola ang tumama sa likod ng ulo ni Hwang Cheolbom at mabilis siyang pinatumba. Humihingal na idinilat ni Hwang Cheolbom ang kanyang bibig, hindi maintindihan kung anong klaseng Diyos ang dalawang desperadong ito na naglakas loob na galawin siya. Matapang niyang ipinahayag na ang kanyang boss ay hindi isang madaling kalaban at sina Kim Hail at Guda Iyang ay naghahanda upang ipakita ang kanilang lakas sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, sa sandaling ito, lumitaw ang babaeng pulis ng Busan Narcotics Investigation Unit. Gamit ang baril ay direktang tinamaan ang noo ni Hwang Cheolbom na dahilan upang bumagsak siya kaagad sa lugar. At pagkatapos ay itinaas muli ang baril na may matalim na tingin at inutusan sina Kim Hail at Guda Iyang na sumuko. Si Seo Seung-ah, ang babaeng pulis ng Busan Narcotics Investigation Unit, ang layunin niya sa pagkakataong ito ay sirain ang buong grupo ng drug trafficking sa isang pagkakataon. Agad namang ipinakita ni Guda Iyang ang kanyang police at malinaw na idineklara na silang lahat ay isang pamilya. Hindi inaasahang, nang makita ni Seo Seung-ah ang direkta niyang itinapon ang police ni Guda Iyang at hindi pinaniwalaan ang sinabi ni Guda Iyang. Nakita ito ni Kim Hail at kinuha ang Roman collar at ikinabit sa kanyang damit.
upang patunayan sa lahat na siya ay lingkod ng Diyos. Bilang resulta, walang pag-aalinlangan silang iginapos ng posas ng babaeng pulis, at pagkatapos ay direktang kinalagkat sa sauna, kasama ang gang ng mga nagbebenta ng droga. Ngunit napakabilis, nahanap ni Seo-seung ang impormasyon ni Kim Ha-il at Gu Da-yao. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng dalawa, tinanggal din ang posas. Umaasa si Kim Ha-il na maibunyag ni Seo-seung ang impormasyon tungkol sa grupo ng drug trafficking sa kanya, o kaya ay hayaan silang dalawa na lumahok sa investigasyon. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Seo-seung at malinaw na ipinahayag na talagang hindi ito posible. Isang pari ang gustong puksain ang mga nagbebenta ng droga. Ito ay talagang walang kapararakan. Kinagabihan, pinauwi na ni Seo-seung sina Kim Ha-il at Gu Da-yao sa Seoul para makapagpahinga matapos ang kanilang pagod. Inimbitahan naman ni Nam Suk-go ang dalawa na kumain. Habang kumakain, sinuri ni Kim Ha-il na kung ang grupo ng mga tauhan ni Hwang Cheol-bum na nahuli ay hindi magsasalita, kung gayon ay hindi makakakuha si Seo-seung ng anumang impormasyon. Naghinuha si Gu Da-yao na sina Seo-seung at ang kanyang mga kasama ay mga maliliit at hiwalay na investigative team lamang. Ang operasyong ito ay marahil ay hindi man lang iniulat sa kanilang mga superior. Bukod pa rito, hindi nahahawakan ng drug gang ang problemang ito na nagngangalang Hwang Cheol-bum. Tiyak na mapanganib ang investigative team ni Seo-seung. Sa kritikal na sandali, ang plano ni Kim Ha-il ay humingi ng tulong. Ang tinawagan ni Kim Ha-il ay isa pang miyembro ng Justice League niya, si Park Kyung-son, at siya rin ang miyembro na tumutulong kay Kim Ha-il na kumpletuhin ang misyon ng isang burlater. Nasa Los Angeles si Park Kyung-son at isang public prosecutor, ngunit hindi alintana ni Kim Ha-il at hiniling kay Park Kyung-son na mabilis na bumalik sa Busan. Bukod pa rito, pinayuhan din ni Kim Ha-il sina Gu Da-yao at Nam Suk-go na bantayan ang sauna, at laging obserbahan ang direksyon ng investigasyon ni Seo-seung sa lahat ng oras. Siya ngayon ay isang guro, napilitan siyang bumalik sa seminaryo. Bagamat nakabalik na, hindi pa rin nagkaroon ng libreng araw si Kim Ha-il. Dito mismo, nakipaglaban siya ng husto sa mga nagbebenta ng droga. Ngayon, kailangan pa niyang pamahalaan si Chedu, ang pinakamaligalig na estudyante sa seminaryo, para mag-volunteer. Ang dalawang kailangan nilang tulungan ay ang mga matatanda sa lipunan. Nakita ni Kim Ha-il na malubhang nasisira ang mga residential area dito, at ang mga matatandang nag-iisa ay walang masisilungan. Sinabi agad ni Chedu sa kanya na ang gobyerno sa lugar na ito ay walang pakialam sa kanilang kaligtasan. Nalungkot lang si Kim Ha-il, at sa sandaling iyon ay biglang mailumapit na matandang lalaki na nanginginig. Walang pag-aalinlangan niyang sinigawan na ang mga pari ay mga manluloko. Naniniwala siya na ang Diyos at ang pag-asa na madalas ipinapangaral ng mga simbahan ay talagang hindi umiiral. Hindi sumagot si Kim Ha-il sa harap ng mga matatandang ito na masamang tinatrato ng lipunan, wala siyang masabi tungkol sa matuwid na moralidad. Sa daan, may isang matandang babae na nahihirapang humila ng karito ng basura paakyat sa burol. Dali-daling tumakbo sina Chedu at Kim Ha-il upang tulungan ang matandang babae na hilahin ang kariton pauwi. Pagkatapos, pumasok din silang dalawa sa bahay upang tulungan ang matandang babae sa paglilinis, nagluto ng instant noodles, at nakipagkwentuhan sa matandang babae. Masiglang sinabi ni Chedu sa matandang babae na ang espesyalidad ni Padre Kim Ha-il ay mahusay sa pag-awit. Nang marinig ito ng matandang babae, hiniling niya kay Kim Ha-il na kantahan siya. Hirap na hirap lang si Kim Ha-il kumanta ng pinakapamilyar niyang kanta ng buong damdamin. Habang kumakain ng pansit, masayang sinabi ng matandang babae kay Kim Ha-il na malapit na siyang magtrabaho sa pabrika. Narinig niyang ito ay isang pabrika ng pagkain at maaaring maupo habang nagtatrabaho. Agad na kinuha ni Kim Ha-il ang ilang pera at ibinigay sa matandang babae. Nagkunwari siyang isang taong walang kakulangan maliban sa pera. Pagkatapos ay hindi niya nakalimutang paalalahanan ang matandang babae na bumili ng masarap na pagkain. Ngunit sa totoo lang, kahit ang sutana ni Kim Ha-il ay napunit, siya mismo ang magtatahi nito ng maingat. Bukod dito, pinayuhan din ni Kim Ha-il si Chedu na huwag nang magsalita ng mga salitang magbibigay ng karagdagang pag-asa sa mga matatanda. Kung ihahambing sa malalaking prinsipyo, ang gusto lamang nila ay kasama upang mawala ang kalungkutan. Sa pagtatapos ng volunteer work, dumating si Park Kyung-son sa Busan at muling nakipagkita kay Kim Ha-il. Sinabi ni Kim Ha-il sa kanya na nilagyan ng gamot ang inumin. Agad na nagalit si Park Kyung-son at buong lakas na idineklara na hulihin niya ang lahat ng masasamang drug trafficker na iyon. Tulad ng pagbato ng galit mula sa kumot, sa pagkakaroon ng kasama tulad ni Park Kyung-son, agad na napuno ng sigla si Kim Ha-il na parang nakainom lang ng Red Bull. Maliban kay Park Kyung-son, ang iba pang miyembro ng Justice League ay sunod-sunod ding dumating sa Busan, kasama na ang madre sa simbahan at isa pang pari. Lahat sila ay may matuwid na puso upang labanan ang kasamaan, ayaw nilang hayaan si Kim Ha-il na mapanganib mag-isa. Nang isa-isang lumitaw ang kanyang mga kakampi sa Busan, kasabay nito ay tahimik ding kumilos ang drug trafficking gang. Nangyari na, sa araw na iyon sa bodega, isa sa mga tauhan ni Hwang Cheol-bum ang tumakas.
Sinabi niya sa kanyang amo na may biglang sumalakay sa kanilang hideout at nahuli si Huang Qiaobum, dalawang kakaibang tao. Isa sa kanila ay isang pari na kamukha ni Donnie Yen na may napakataas na kasanayan sa martial arts. Inakala ng kanilang amo na pulis na nakatago ang taong iyon at inutusan din ang kanyang mga tauhan na hanapin si Huang Qiaobum at hinding-hindi nila ito pahihintulutan na magbunyag ng anumang impormasyon sa pulisya. Ang amo ng Southeast Asian Drug Trafficking Gang, si Kim Hong-sik, ang kanyang mga taktika ay lubhang malupit, isa siya sa pinakamataas na representasyon ng kasamaan. Sa labas, ang kanyang pagkakakilanlan ay bilang presidente ng isang samahan na may gwapong hitsura at napakabait. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay ang pag-aalaga sa nursing home at pamamahagi ng mga regalo sa mga matatanda na nagpapakita ng matinding pagmamalasakit sa kanila at sumusumpa pa na buong puso silang tutulungan. Bibigyan sila ng angkop na trabaho na may mataas na sweldo. Ngunit sa totoo lang, pagkaalis pa lang niya sa nursing home, nagsimula ng mandiri si Hong-sik sa amoy na dumikit sa kanya at patuloy na nag-i-spray ng pabango upang takpan ang amoy. Dito naman, isinasagawa ni Gu Daiyang ang pagtatanong kay Huang Qiaobum. Sumpa niya na kung sasabihin lang ni Huang Qiaobum ang pangalan ng kanyang boss, tiyak na babawasan niya ng kalahati ang sentensya nito. Mukhang tanga si Huang Qiaobum, ngunit hindi siya bobo. Alam niya na kapag nagsalita siya, baka hindi na niya hintayin ang araw na makalabas ng kulungan at matatapos na ang buhay niya. Pinayuhan din siya ni Kapitan Lee Young-joon na ang pagtatanong kay Huang Qiaobum ay hindi dapat iulat kay Prosecutor Nam Suk-gu kung hindi ay tiyak na malalantad ang impormasyon. Hindi pa rin nila alam na nakuha na ni Nam Suk-gu ang impormasyon. Bilang pinakabata at pinaka-promising na piskal sa Busan District Prosecutor's Office para sa kanyang sariling kapakanan, maaga siyang nakipagtulungan sa mga miyembro ng drug trafficking gang. Siyempre, itong gwapong si Hong-sik, agad niyang napansin ang presensya ni Nam Suk-gu. Pagkatapos ay mabilis siyang nag-imbita. Matapos magkita, walang pakundangang nagpadala si Nam Suk-gu ng isang helicopter mula sa Special Supply Unit ng pulisya. Ang taga-usig na may pambihirang kakayahan, walang kapantay ang taktika. Ang tanging wala lang ay ang background. Sumumpa si Hong-sik na sa loob ng 10 taon ay magagawa niyang maging presidente si Nam Suk-gu. Bilang kapalit, kailangang maging proteksyon niya si Nam Suk-gu. Nakita ito, agad na ibinaba ni Nam Suk-gu ang helicopter. Si Hong-sik ay handang-handa na rin. Maaga pa lang ay pinasubaybayan na niya ang mga magulang ni Nam Suk-gu sa probinsya, isang kombinasyon ng malambot at matigas na diskarte. Dahil sa kani-kanilang personal na hangarin, mabilis na nagkasundo sina Nam Suk-gu at Hong-sik. Kasabay nito, dumating ang tauhan ni Hong-sik upang magulat na natagpuan na nila si Huang Qiaobum. Ang isa pang nakatanggap ng balita ay si Gu Daiyang. Masusing sinundan ni Gu Daiyang at natuklasan niya na may isang kotse ng kumpanya ng laruan ang nakaparada malapit sa sauna. Ang mga nakaupo sa loob ng kotse ay mukhang mga drug trafficker. Malinaw, sinusubaybayan din ng kanilang gang ang grupo ni Gu Daiyang. Nagpasya sina Gu Daiyang at ang kanyang kasamahan na ilipat si Huang Qiaobum sa ibang lugar. Sinisubaybayan ni Kim Hae-il, Gu Daiyang, at Seo Seung-a nang biglang sumugod sa sauna ang isang grupo ng mga investigador mula sa Violence Crimes Unit. Ang mga investigador na ito ay nakikipagsabwatan sa drug trafficking gang. Ngayon, gusto nilang arestuhin si Kapitan Lee Young-joon sa mga gawa-gawang akusasyon. Hindi sumunod si Kapitan Lee Young-joon, kaya tumawag ang isa sa kanila kay Nam Suk-gu. Ang mga kilos ng grupo ng investigador sa pagkakataong ito ay lahat sa ilalim ng utos niya. Pinuna ni Nam Suk-gu ang kanilang koponan dahil sa arbitraryong pagkilos ng iligal. Pagkatapos, pinaalalahanan pa niya ang mga investigador na kung hindi susunod si Kapitan Lee Young-joon sa utos ng pag-aresto, maaari nila itong diretsong patayin. Dahil tinawagan na ni Kapitan Lee Young-joon si Seo Seung-a, narinig niya ang lahat ng sinabi ng investigador. Sa gitna ng labis na pag-aalala, biglang may isang malaking truck na humaruro. Walang pinsala si Seo Seung-a, ngunit pagkababa niya ng sasakyan ay nakita niya ang isang grupo ng mga taong may dalang sandata na papalapit sa kanya. Malapit nang mapalibutan at salakayin si Seo Seung-a, ngunit sa kritikal na sandaling iyon, biglang may isang kotse na sumugod. Ang bumaba mula sa kotse ay walang iba kundi ang ating gwapong si Padre Kim Hae-il. Hindi siya nagsalita ng anumang labis na salita, direkta siyang sumugod upang talunin ang dalawang pinuno at pagkatapos ay kalmadong binilang ang kanilang mga tauhan. Pagkatapos ay idineklara na ang express train patungong impyerno ay magsisimula ng magbenta ng tiket. Dalawa lang sila ay kaya nang talunin ang mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Huang Qiaobum na tumakas. Dali-daling hinabol siya ni Kim Hae-il, ngunit bigla siyang natisod at lumipad ng milya-milya na parang lobo na punong-puno ng hangin. Sa sandaling iyon, biglang umalingaw ang sirena ng pulis, kaya sinabihan ni Kim Hae-il at Gu Daiyang si Seo Seung-a na sumama sa kanila,
hindi nakakalimutang paalalahanan siya na kung mahuhuli siya ng kanyang mga superior ngayon, tiyak na hindi na siya makakasali sa investigasyon at paglutas ng kaso sa hinaharap. Nag-aatubili pa rin si Seo Seung-ah, wala nang lakas si Kim Ha-il at Gu Da-yeong para masyadong mag-alala, direktang hinila nila siya at si Hwang Cheol-bom papasok ng sasakyan. Nakalulungkot, nasugatan si Hwang Cheol-bom at unti-unting nawawalan ng malay. Pagkatapos dalhin sa emergency room ng ospital, hindi pa rin siya pinalad na mabuhay, kaya lalong naging mahirap ang sitwasyon para sa kanila. Nabalitaan din ni Seo Seung-ah na ang kasama niyang nag-imbestiga na si Kapitan Lee Young-joon ay inaresto, samantalang ang mga tauhan ng drug trafficking gang ay pinalaya, at maging siya mismo ay kasalukuyang pinaghahanap. Bukod pa rito, sinabi rin ni Seo Seung-ah ang kanyang mga hinala kay Prosecutor Nam Suk-go kina Kim Ha-il at Gu Da-yeong. Noon, maraming beses nang may kasong droga na may kinalaman sa mga makapangyarihang tao, iniutos ni Nam Suk-go ang pagpapalaya sa taong iyon at dahil dito ay umangat pa ang kanyang posisyon. Kaya naman sigurado si Seo Seung-ah na mayroong sabwatan sa pagitan ni Nam Suk-go at ng drug trafficking gang. Upang mabago ang sitwasyon, ipinagkatiwala ni Kim Ha-il kina Gu Da-yeong at Seo Seung-ah ang pag-aalaga kay Seo Seung-ah at siya naman ay pupunta upang makipagkita sa isang tao. Ang taong nakipagkita kay Kim Ha-il ay si Park Kyung-sun. Napakabilis din niyang nakakuha ng impormasyon na may kaugnayan sa drug trafficking gang. Ayon sa ulat, dati ay may dalawang magkaibang gang dito, ngunit ang mga pinuno ng dalawang gang na ito ay sunod-sunod na nawala. Naniniwala si Park Kyung-sun na isang bagong organisasyon ang nabuo upang pagsamahin ang dalawang gang na iyon. Bukod pa rito, upang pabagsakin si Prosecutor Nam Suk-go na nakikipag-alyansa sa masasamang puwersa, plano ni Park Kyung-sun na bumalik sa Busan District Prosecutor's Office. Hiniling ni Kim Ha-il sa kanya na gawin ang isang bagay habang nagtatrabaho doon. Kailangan niyang humanap ng paraan upang bawiin ang warrant of arrest laban kay Seo Seung-ah. Agad na dumating si Park Kyung-sun sa Busan District Prosecutor's Office, at pagpasok pa lang niya, hiniling niya na i-access ang sistema ng mga kaso ng paghahanap. At pagkatapos ay dahan-dahang i-click, at tiyak na inalis ang pangalan ni Seo Seung-ah mula sa listahang iyon. Matapos ibalik ang kalayaan ni Seo Seung-ah, lalo siyang humanga sa kakayahan ni Kim Ha-il, at pumayag din siyang sumama sa kanya upang maglunsad ng kampanya laban sa kasamaan. Lihim ding nagpulong sina Park Kyung-sun at Kim Ha-il. Nalaman ni Park Kyung-sun na si Nam Suk-go ay laging mapagbantay at napakahirap makipagkilala sa kanya. Pinayuhan siya ni Kim Ha-il na ang mga taong tulad ni Nam Suk-go, bukod sa ambisyon at kasakiman, ay mahilig ding tamasahin ang papuri ng lahat. Mabilis na naunawaan ni Park Kyung-sun na kailangan niyang buong lakas na purihin at bulahin si Nam Suk-go, upang si Nam Suk-go ay lumaki ang ulo at maging kampante. Sa labanan ng talino at tapang laban sa drug trafficking gang, hindi kinalimutan ni Kim Ha-il ang kanyang tungkulin bilang isang pari. Hindi niya pa rin nakakalimutang isama ang estudyanteng si Chedu sa volunteer work. Ngunit sa pagkakataong ito, nakita ni Kim Ha-il ang matandang babae na kinakausap nila dati na hinila ng mga tao mula sa pabrika papasok sa sasakyan, mukhang handa ng magtrabaho. Hindi pa alam ni Kim Ha-il na ang tinatawag na pabrika ng pagkain na ito ay ang base pala ng mga drug trafficker para gumawa ng gamot. Ginagamit ng kanilang gang ang mga matatanda mula sa nursing home bilang murang paggawa. Hayagang binalaan pa ng amo na si Hong Sik ang mga ito na ang mga sikreto dito ay hindi maaaring sabihin sa labas. Kinabukasan ng gabi, muling binisita ni Kim Ha-il ang bahay ng matandang babae. Sa pagkakataong ito, nakita niyang inihatid ng mga tao mula sa pabrika ang matandang babae pa uwi, ngunit napakabastos ng saloobin ng mga ito. Hindi na nakatiis si Kim Ha-il, direkta siyang sumugod at sinipa ang isa sa kanila. Mabuti na lang at pinigilan siya ng matandang babae. Pagkapasok sa bahay, nilutuan ni Kim Ha-il ang matandang babae. Tinanong din niya ang matandang babae kung ano talaga ang trabaho sa pabrika. Hindi naglakas loob ang matandang babae na sabihin ang totoo, at nagsinungaling lamang na gumagawa sila ng twisted donuts doon. Nang makita ni Kim Ha-il na nag-aatubili ang matandang babae, nagsimula siyang maghinala sa pabrika ng tinapay na ito. Gabi na, at sinabi ni Kim Ha-il kay Chedu na may problema sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang matandang babae. Bata pa si Chedu at punong-puno ng sigasig, kaya iminungkahi ng direkta na lang nilang bugbugin ang mga tao sa pabrika. Ngunit sinabi ni Kim Ha-il na upang alisin ang masasamang puwersa, kailangan nilang panatilihing matino ang isip at hayaan ang galit na mauwi sa huli. Ngayon, sa payo ni Kim Ha-il, habang sinusundo ng mga tao mula sa pabrika ang matandang babae papunta sa trabaho, nagpanggap si Chedu bilang delivery man at lihim na sumunod. Talaga nga namang nakita niya na mahigpit ang pagbabantay sa gate ng pabrika. Ang mga nagbabantay sa gate ay malalaking lalaki na mukhang matapang, hindi talaga mukhang lugar ng paggawa ng pagkain. Iniulat ni Chedu kay Kim Ha-il ang impormasyong nakuha niya. Kailangan pa niyang maging mas maingat sa kanyang investigasyon. Habang nag-imbestiga si Chedu, dinala ni Kim Ha-il at Gu Da-yeong si Seo Seung-ah sa simbahan at ipinakilala siya sa dalawa pa nilang kakampi. Nagkataon na, ang amo ng drug trafficking gang ay pumunta rin sa simbahan.
Sa isang tingin lang, naramdaman agad ni Kim Hae-il ang kasamaan na nagmumula sa lalaking ito. At nga pala, sa loob ng simbahan, nagsasagawa ng misa ang pari. Sa labas, si Hong Sik ay nagpapakita ng labis na kabanalan, ngunit sa loob ay lihim siyang nagtatawa. Wala siyang galang. Bukod pa rito, nakita rin ni Kim Hae-il na nagbigay si Kim Hong Sik ng malaking donasyon sa pari na nagkakahalaga ng 2 bilyong won. Hinabol siya ni Kim Hae-il na balak ibalik ang pera sa kadahilan ng masyadong malaki ang halaga. Ngunit ayaw itong tanggapin ni Hong Sik at idineklara pa na kailangan ng simbahan ng matatag na pinansyal na suporta upang makipaglaban sa kasamaan. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Hong Sik na tanungin si Kim Hae-il kung makakapunta ba siya sa langit kung magbibigay siya ng maraming pera. Agad namang sinagot ni Kim Hae-il na hindi nakakapunta sa langit ang pera, ngunit maaari itong magpababa sa tao sa impyerno. Matapos ang misa ng araw na iyon, sinimula ni Kim Hae-il ang susunod na hakbang laban sa drug trafficking gang. Bagamat patay na si Hwang Cheol-bom, ang kanilang alyansa lamang ang nakakaalam nito, at hindi pa rin sigurado ang drug trafficking gang. Ang plano ni Kim Hae-il ay gamitin ang puntong ito upang ipanggap si Gu Da-eong bilang si Hwang Cheol-bom at magpakalat ng balita. Nagsinungaling sila na si Kim Hae-il ay isang sugarol na gustong kumuha ng pera mula sa kanilang organisasyon, kapalit ng pagpapalaya kay Hwang Cheol-bom. Di nagtagal, ipinadala ng grupo ni Kim Hae-il ang balita sa drug trafficking gang at humingi ng 1 bilyong ransom. Kung hindi nila ibibigay ni Kim Hae-il si Hwang Cheol-bom sa National Intelligence Service. Agad namang sumagot ang gang at pumayag na magkita para sa palitan. Bago umalis, handa na ang grupo ni Kim Hae-il. Dahil malaki at mataba si Hwang Cheol-bom, upang walang lumabas na pagkakamali, pinuno nila ng bulak ang loob ng damit ni Gu Da-eong. Nang gabing iyon, pagdating sa lugar ng pulong, si Gu Da-eong, na nagpanggap bilang si Hwang Cheol-bom, ay buong lakas na nagpakitang gilas sa kanyang pag-arte. Patuloy siyang naglalabas ng mga tunog na katangian ni Hwang Cheol-bom. Hiniling ng mga tauhan ng gang na makipagkita kay Kim Hae-il. Sa pagkakataong ito, agad na lumitaw sina Kim Hae-il at Gu Da-eong. Hindi inaasahan, nagpanggap sila upang maging katulad ng mga totoong karakter. Lalo na si Kim Hae-il, nagpanggap siyang si Harley Quinn mula sa pelikulang Batman. Hiniling ng drug trafficking gang na ibigay muna ang tao bago nila ibigay ang pera. Nakita na nahulog sila sa bitag, agad na inalis ni Kim Hae-il ang takip sa ulo ni Gu Da-eong at diretsong idineklara na patay na si Hwang Cheol-bom. Hindi inaasahan, handa na rin pala ang kanilang grupo. Walang pakundangan nilang itinulak ang wheelchair ng nanay ni Hwang Cheol-bom at hiniling sa grupo ni Kim Hae-il na sumunod sa kanila, kung hindi ay may gagawin silang masama sa nanay ni Hwang Cheol-bom. Lumabas na nakipag-ugnayan si Kim Hong Sik sa hacker. Nalaman ng hacker na ang larawan ni Hwang Cheol-bom na ipinadala ni Kim Hae-il sa kanila ay kinuha ilang araw na ang nakalipas. Dahil dito, nahulaan din ni Hong Sik na ang pagpupulong na ito ay isa lamang plano ng kalaban. Sa sandaling iniisip nilang nasa kamay na nila ang panalo, hindi inaasahan, muling gumanap si Kim Hae-il bilang Joker sa pelikulang Batman. Biglang lumabas sa carousel, walang takot ang drug trafficking gang. Patuloy na nagbabala na kung hindi sila kusang susunod sa kanila, papatayin nila ang ina ni Hwang Cheol-bom. Ngunit, biglang nagising ang ina ni Hwang Cheol-bom, kalmadong tumayo at bumaba sa wheelchair. Lumabas na kaninang umaga pa lang ay nahulaan na ni Kim Hae-il na gagamitin ng gang ang taktika na ito, kaya't pumunta siya sa ospital kasama si Chedu, at dinala ang tunay na ina ni Hwang Cheol-bom sa isang ligtas na lugar. Ang babaeng nasa harapan nila ay isang ekstra lamang. Nakita ito ng drug trafficking gang at agad na tinawag ang kanilang mga kasama na nagtatago malapit. Hindi naman natakot si Kim Hae-il at kasama si Seo Seung-ah ay sumugod sila sa labanan. Sa loob lamang ng ilang minuto, 12 ng tauhan ng gang ang natalo. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang drug enforcement team na tinawagan ni Kim Hae-il kanina at agad na inaresto ang mga drug dealer sa lugar. Hindi inaasahan, naglakas loob si Hong Sik na magpadala ng kanyang mga tauhan upang direktang banggain ang sasakyan ng pulis at pagkatapos ay sumugod ang magkabilang panig sa labanan. Mabilis na nailigtas ng mga tao ng gang ang kanilang mga kasama. Nang makahabol ang grupo ni Kim Hae-il, kalahati na ng pulisya ang malubhang nasugatan. Dali-daling hinabol ni Kim Hae-il ang isang tauhan ni Hong Sik at sa isang galaw lang ay natalo niya ito. Ngunit hindi niya alam na si Kim Hong Sik na hindi kalayuan ay nasaksihan ang buong eksena. Dahil dito, nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Kim Hae-il. Nang makita ni Kim Hae-il na dumarami ang mga tauhan na ipinadala ni Hong Sik, lalo siyang natuwa. Hiniling niya sa kanila na sumugod lahat. Si Padre Kim Hae-il ay nasa isang malaking labanan laban sa drug trafficking gang. Habang nagaganap ang matinding labanan, dumating ang mga pulis bilang suporta. Sa pagkakataong ito, mabilis silang umatras. Kinagabihan, upang makaiwas sa mata ng kalaban, magkasamang nagtungo sina Kim Hae-il at Park Kyung-sun sa photo booth habang nagpapalitan ng impormasyon.
Sinabi ni Kim Hae-il kay Park Kyung-sun na ang mga taong nakilala niya kagabi ay hindi ordinaryong tauhan, kundi mga profesional na mamamatay tao mula sa Timog Silangang Asya. Nangangahulugan ito na posibleng ang mga miyembro ng drug trafficking gang ay nagmula sa rehiyong iyon. Bukod pa rito, pinayuhan din ni Kim Hae-il si Park Kyung-sun na paglingkuran ng maayos si Nam Suk-go upang mapalapit ang kanilang relasyon at makakuha ng intelligence information. Upang matulungan si Park Kyung-sun na matagumpay na makumpleto ang kanyang misyon, espesyal na binigyan siya ni Kim Hae-il ng isang marangyang kotse. Agad na napagtanto ni Hong Sik na hindi ordinaryong pari si Kim Hae-il, ngunit sa ngayon, wala siyang balak na alisin si Kim Hae-il. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng ganoong kalakas na kaaway ay isang hindi inaasahang kaligayahan na hatid ng buhay. Upang matuklasan ang pagkakakilanlan ng drug trafficking gang, nagsimulang maghanap si Kim Hae-il sa internet tungkol sa tatoo ng butiki sa braso ng isang tauhan na hindi niya sinasadyang nakita sa labanan kagabi. Ngunit sa kabila ng paghahanap, wala siyang makitang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa oras ng kagipitan, mabilis na nakipag-ugnayan si Kim Hae-il sa dalawa pa niyang kakampi. Ang isa ay ang matabang si Oh Yoo-han, at ang isa naman ay ang Thai na si Song Saf. Nagreklamo ang dalawang kakamping ito na pinabayaan sila ni Kim Hae-il, at buong tapang na idineklara na hindi sila sasagot kung tatawag si Kim Hae-il. Sa huli, pagkatawag pa lang ni Kim Hae-il, dali-dali nilang binuksan ang speakerphone, at sinabihan sila ni Kim Hae-il na mabilis na pumunta doon. Nang walang pag-aatubili, direkta silang sumakay sa tren, na balak diretsong pumunta sa Busan. Samantala, ginagamit din ni Gu Da-yeong at si Seung-ah ang facial recognition technology para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga mamamatay tao kagabi. Ngunit walang magawa silang nag-aral ng kalahating araw, ngunit hindi pa rin matukoy ang mga ito. Dahil masyadong malaya, naghahanda na sina Kim Hae-il at ang dalawa pa para maghanap ng gagawin. Ang kanilang plano ay lumabas at parusahan ang masasamang tao. Mabilis nilang tinukoy ang target, na walang iba kundi ang mga pulis na nakikipagsabuatan sa drug trafficking gang. Pagkatapos matukoy ang plano ng aksyon, nagtungo sila sa construction site para subaybayan ang mga pulis na iyon. At nga pala, nakita nila ang mga pulis na kasama ang mga lokal na smuggler. Naaayon sa prinsipyo na dapat parusahan ng husto ang mga gumagawa ng masama, sumigaw si Kim Hae-il sa galit. Pagkatapos ay lumitaw siya sa harap ng mga pulis at mga smuggler. Sa huli, habang naglalabas siya ng matatalim at mayabang na salita, hindi sinasadyang nadula si Kim Hae-il at nahulog sa tambak ng buhangin. Nilapitan siya ng isa sa mga bastos na pulis at tinanong kung sino siya. Ngunit diretsong sinipa ni Kim Hae-il ang maselang bahagi ng katawan nito. Sinundan ito ng isang malakas na sampal. Pinayuhan niya sila na mabilis na kumuha ng pampamanhid mula sa kahon at ipahid sa kanilang katawan. Sa maikling panahon lang, gagawin silang piraso-piraso. At nga pala, napakamasunuri nila, agad nilang kinuha ang pampamanhid at ipinahid sa kanilang mukha, pagkatapos ay mabilis na sumugod patungo kay Kim Hae-il. Ngunit, bihasa pala si Kim Hae-il sa lahat ng martial arts techniques sa wuxia novels, at buong lakas niyang tinamaan ang bawat isa, dahilan para manatili silang nakatayo sa kanilang pwesto. Sa puntong ito, napagtanto ng mga pulis na ang lalaking ito sa harapan nila ay ang misteryosong pari sa alamat. Agad silang tumalikod at tumakbo, ngunit pagkabukas pa lang nila ng pinto ng kotse, nakita nilang hawak ni Kim Hae-il at Gu Da-yeong ang electric batons, dahilan para sunod-sunod silang matumba ng may kaayusan. Maaga kaninang umaga, sa isang lugar, may mga kahon ng karton na plano ng mga tauhan na ipuslit, at sa tabi nito ay ang mga masasamang pulis, nakabalot sa banig ng dayami at walang galaw. Agad namang naglabas ng cellphone ang mga taong nakapaligid at nagsimulang kumuha ng litrato. Sa sandaling ito, biglang tumawag si Gu Da-yeong at nagkaroon na ng resulta ang facial recognition, kabilang sa kanila ang isang mamamatay tao na nagngangalang Bangus. Laging nararamdaman ni Gu Da-yeong na nakita na niya ito kung saan. Nang araw na iyon, pagka-uwi pa lang ni Gu Da-yeong sa kanyang sariling restaurant, sinusubukan niyang alalahanin si Bangus at hindi niya maiwasang umutot. Sa wakas, ang enerhiyang ito na matagal nang pinipigilan sa kanyang katawan ay tuluyan ng sumabog. Agad na nakipag-ugnayan si Gu Da-yeong kay Kim Hae-il, at sinabi niyang si Bangus pala ay kaklase niya dati sa klase sa pagluluto. Nang gabing iyon, pumunta sina Kim Hae-il, Gu Da-yeong, at si Seung-ah upang subaybayan ang labas ng klase sa pagluluto. Sa sandaling ito, nagpadala si Gu Da-yeong ng text message. Sinabi niya sa kanilang tatlo na ang dahilan kung bakit pumupunta si Bangus sa klase sa pagluluto gabi-gabi ay dahil gusto niya ang guro. Hindi nagtagal, dala-dala ni Bangus ang isang malaking kahon ng regalo, at may hawak na isang malaking palumpon ng pulang rosas, habang nakatayo sa harap ng pinto ng klase. Sa kanyang kilos, mukhang handa na siyang umamin ng pag-ibig sa guro. Agad silang nagpustahan, si Kim Hae-il ay tumaya na tatanggihan siya ni Bangus. Inakala din ni Gu Da-yeong na diretsahan siyang itatapon ng bulaklak at regalo, ngunit mas malakas pa si Seung-ah. Buong pagmamalaki niyang sinabi na sasampalin pa si Bangus. Habang naghihintay ng balita, hinihintay ng tatlo ang pag-amin ni Bangus habang nagpapahinga at kumakain ng popcorn sa labas ng klase sa pagluluto. Mabilis na nagsimula ang formal na pustahan.
At nga pala, ang mga babae talaga ang pinakamahusay na nakakaintindi sa ibang babae. Ganap na natalo si Bangus at nanalo si Seosyung-a sa pustahan. Matapos ang nakapanlulumong pagtatapos ng pag-amin ng pag-ibig, pinunasan ni Bangus ang kanyang luha habang sinasagot ang tawag ng kanyang amo. Habang nasa sasakyan, mas lalo pang umiyak si Bangus. Dali-dali ring sumunod ang tatlo, sina Kim Hae-il, Gu Da-young, at Seosyung-a. Natuklasan nilang pumunta si Bangus sa isang bodega, kung saan inilalabas ng mga tauhan ang mga droga. Sa loob ng bodega, masayang nagtawanan ang mga tauhan habang inilalagay ang mga droga sa pakete ng mga tuyong isda. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Kim Hae-il. Sinabi niya na gusto niyang bigyan sila ng regalo para sa pagbubukas ng kanilang negosyo. Samantala, ang pabrika ng droga ng kanilang gang ay patuloy na ginagamit ang mga matatanda. Akala nila ay gumagawa sila ng candy at biskwit. Sa pagtatapos pa nga ng kanilang shift, binigyan pa nila sila ng isang tableta. Nagsinungaling sila na ito ay gamot para sa sipon. Naniniwala ang matandang babae kaya ininom niya ang tableta. Nang gabing iyon, nahulog ang matandang babae sa isang estado ng matinding halusinasyon dahil sa epekto ng gamot. Binisita ng estudyanteng si Chedu ang matandang babae. Hindi sinasadya niyang natuklasan na malakas siyang umuubo. Bukod pa rito, naamoy niya ang amoy ng kemikal sa matandang babae. Naghinala si Chedu na may problema sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang matandang babae. Sinabi niya ang kanyang mga hinala kay Kim Hae-il. Pinayuhan siya ni Kim Hae-il na dalhin muna ang matandang babae sa ospital. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa pabrika. Sinunod ni Chedu ang kanyang payo. Ang resulta ay nakita niya. Pumunta si Chedu sa departamento ng pagkain at ipinahayag ang kanyang mga hinala tungkol sa pabrika ng candy. Ngunit kahit anong sabihin niya, walang pakialam ang mga empleyado doon na parang mga tanga. Wala nang nagawa, kaya palihim na pumasok si Chedu sa pabrika ng mag-isa. Hindi inaasahang, pagkapasok pa lang niya ay agad siyang nakita ng mga tauhan. Agad siyang pinabalik sa labas. Nang gabing iyon, biglang nawala ng malay ang matandang babae na uminom ng tableta habang nagtatrabaho. Mukhang hindi na siya humihinga. Upang itago ang insidente, dali-daling binuhat ng mga tauhan ang matandang babae pauwi. Pagkatapos, inihiga niya ang matandang babae sa kama. Tinatago ito na parang bigla siyang namatay habang natutulog. Sa panig ni Park Kyung-sun, nagsimula na rin silang kumilos upang makuha ang tiwala ni Nam Suk-gu. Si Park Kyung-sun ay kusang loob na lumabas, nagtanong kay Nam Suk-gu tungkol sa mga dokumentong may kinalaman sa ilang maliliit na kaso ng pagbebenta ng droga. Matapos makuha ang mga dokumento, pinilit ni Park Kyung-sun ang drug dealer na umamin sa loob lamang ng ilang minuto, na ikinagulat ni Nam Suk-gu. Sa telepono, sinabi ni Nam Suk-gu sa kanyang nakatatanda na ang bagong dating na babaeng taga-usig ay puno ng kabaliwan. Nang gabing iyon, nagkita sina Nam Suk-gu at ang matandang hepe na si Kim Hong-sik. Sa mga araw na ito, ang punong taga-usig ay nagpaplano na balak alisin ang tiwaling si Nam Suk-gu upang makalamang at maalis ang kalaban. Kailangan ni Nam Suk-gu ang tulong ni Hong-sik. Habang nag-uusap, biglang bumuntong hininga si Hong-sik na ang mga masasarap na pagkain ito ay dalawang lalaki lamang ang kumakain. Narinig ito ni Nam Suk-gu at agad na tinawag si Kim In-kyung, niyaya siyang sumama sa kanila upang kumain. Batay sa kanyang pagmamasid sa nakalipas na ilang araw, lalong naging masaya si Nam Suk-gu sa kanyang subordinate na may kakayahan at marunong magpuri. Dumating si Kim In-kyung sa restaurant at nagkataong si Hong-sik ay papasok sa banyo para tumawag. Sinabi ni Nam Suk-gu na gusto niyang ipakilala sa kanya ang isang promising na batang negosyante. Agad na naisip ni Park Kyung-sun, mukhang sa huli ay inilalantad na ni Nam Suk-gu ang kanyang mga taga-suporta. Agad pagkatapos, kinindatan ni Nam Suk-gu si Park Kyung-sun na nagpapahiwatig na maaari ba siyang umamin ng kasalanan para sa kanya tungkol sa pagtanggap ng suhol. Bilang kapalit, matutulungan niya ang kanyang kinabukasan na maging mas maliwanag. Dahil nagsisimula ng magtiwala sa kanya si Nam Suk-gu, natural na nagkunwari si Park Kyung-sun na pumayag sa kanya. Kasabay nito, iniisip niya sa kanyang sarili na medyo malagkit ang kanyang buhok ngayon, sana ay naligo muna siya bago lumabas. Sa sandaling ito, lumabas si Kim Hong-sik mula sa banyo. Ang kaakit-akit na pagpagpag ng buhok na ito ni Kyung-sun ay agad na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Sa mata ni Hong-sik, ang magandang babae sa kanyang harapan ay parang isang mabangong parang ng mga bulaklak na direktang pumasok sa kanyang puso. Umupo sa hapagkainan, agad na ipinakilala ni Hong-sik ang kanyang sarili kay Kyung-sun na may mahiyain na ngiti. Agad na naramdaman ni Kyung-sun na ang tingin ni Hong-sik sa kanya ay napakainit. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Kyung-sun na ang lalaking ito sa kanyang harapan ang kanyang pinakamalaking kaaway. Si Hong-sik ay tinamaan ng pag-ibig sa unang tingin kay Kyung-sun. Hindi inaasahan na pagkatapos magkakilala ay agad na tinanong kung kasal na si Park Kyung-sun. Nang malaman niyang hindi pa siya kasal, namula ang mukha ni Kim In-kyung na parang kamatis. Bago umalis, umasa si Kim In-kyung na may iwan ni Park Kyung-sun ang kanyang business card. Tinanggihan siya ni Park Kyung-sun sa dahilan na hindi pa tapos ang kanyang business card.
Sa pagtingin sa kanyang papalayo na likod, mas lalong lumitaw ang pagkabighani at pagkabaliw sa mukha ni Kim In-kyung. Ngayon, nadaanan ni Kim In-kyung ang kalsada at hindi sinasadyang nakita ang isang streamer ng shooting star na nakasabit sa puno. Agad siyang tumawag kay Park Kyung-son, nais niyang i-date ang magandang prosecutor na ito upang manood ng 60-year-once shooting star shower. Hindi inaasahan, nagdahilan si Park Kyung-son na ayaw niya ng anumang bumabagsak mula sa langit dahil noong bata pa siya ay may naghagis ng dumi mula sa bubong at tumama sa kanyang ulo. Matapos tanggihan, labis na nadismaya si Kim In-kyung. Sa kabilang banda, sinundan ni Seo Seung-ah at ng kanyang mga kakampi ang isang alimasag patungo sa isang bodega at natuklasan na ang mga drug dealer ay nagbabalot ng droga. Walang sabi-sabi, agad na sumugod si Seo Seung-ah at sa loob lamang ng ilang minuto ay napatumba niya silang lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tao na buhatin ang bawat kahon ng gamot sa truck, maliban sa hindi pagkuha ng gamot. Inutusan din ni Seo Seung-ah si Gu Dae-yaw na ilabas ang espesyal na balabal at ipasuot sa kanila. Sa isang iglap, agad na nawala ng malay ang mga lalaking nakasuot ng sombrero. Pagkatapos nito, inilipat nilang tatlo ang lahat ng gamot sa kanilang sariling mga lalagyan ng kargamento. Ayon sa paunang pagtatantya ni Seo Seung-ah, kapag ipinagbili sa merkado ang dami ng gamot na ito, bababa ito sa 1,000,000 tao sa pagka-adik. Matapos malaman na nasamsam ang mga droga, hindi nagalit si Kim In-kyung, ngunit mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na agad na ibalot at ibenta ang natitirang droga. Samantala, ang trainee na si Han Sung-kyu ay nakapasok sa tinatawag na pabrika ng candy, ngunit natuklasan at itinapon sa labas. Ang Han Sung-kyu ay nagdududa na may multo sa pabrika na iyon, ngunit walang magawa dahil ang panig ng pulisya ay matigas na ayaw maniwala sa kanyang sinasabi. Nang malaman ng punong guro ng templo na muling nagdulot ng gulo si Han Sung-kyu, personal siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang sunduin siya at inutusan si Han Sung-kyu na pansamantalang huwag umalis sa akademya at dumalo sa pulong ng disiplina. Walang magawa si Han Sung-kyu kundi makipag-ugnayan kay Kim Hae-il. Sinabi sa kanya ang gulong na kanyang ginawa at hiniling din sa kanya na bisitahin ang matandang babae dahil hindi niya sinasagot ang kanyang tawag. Agad na pumunta si Kim Hae-il sa bahay ng matandang babae at nagulat siyang malaman na huminto na ito sa paghinga. Pagkarinig ng balita, dali-daling tumakas si Han Sung-kyu mula sa templo at pagkatapos ay sumugod na umiiyak na puno ng kalungkutan sa harap ng labi ng matandang babae. Umasa si Kim Hae-il na maaaring magsagawa ng autopsy, ngunit ang pulisya ay maagang nakatanggap ng tawag mula kay Nam Suk-ho. Sa harap ni Kim Hae-il, nagsinungaling sila na ang pagpanaw ng matandang babae ay natural lamang. Sa gabi, nagdarasal sina Kim Hae-il at Han Sung-kyu para sa matandang babae, ngunit hindi nila inaasahan na biglang ipinaalam sa kanila ng pulisya na malapit nang isagawa ang cremation ng labi ng matandang babae. Sinabi ni Kim Hae-il ang kanyang mga pagdududa, may amoy gasolina ang matandang babae, may kulay abong substance sa kanyang mga kuko, at iba pa. Ngunit hindi pa rin ito pinansin ng pulisya. Hindi napigilan ni Kim Hae-il ang kanyang galit, agad siyang sumugod at hinawakan ang kwelyo ng pulis. Idineklara na kung hindi magsisiyasat ng maayos ang pulisya, hindi rin siya upo na walang ginagawa. Naniniwala si Han Sung-kyu na ang pagkamatay ng matandang babae ay tiyak na may kaugnayan sa pabrika ng candy. Nagkaroon din ng pagdududa si Kim Hae-il at determinado siyang magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa pabrikang ito. Nang gabing iyon, pinapamahalaan ni Kim In-kyung ang kanyang mga tauhan sa pagbabalot ng droga sa loob ng pabrika. Pagsapit ng oras na ito, biglang umalinggaw ang tunog ng sasakyan ng pulis, dumating na ang SEAL Drug Investigation Task Force. Ang pangkat ay kumpleto sa kagamitan, kasama ang mga asong pulis, at pumasok sa loob ng pabrika, naglunsad ng isang komprehensibong paghahanap. Ngunit hindi nila inaasahan na ang nakita nila ay hindi droga, kundi mga hilaw na materyales para sa paggawa ng pamahid sa paso. Kahit ang mga asong pulis na may matatalas na pang-amoy ay walang naamoy na kakaiba. Matapos makipag-ugnayan sa kanilang mga nakatataas, ang task force ay walang nagawa kundi bumalik na walang dala. Matapos ang insidenteng ito, tinanong ni Nam Suk-go si Kim In-kyung kung paano siya nakatakas. Kinagulat ni Nam Suk-go na sinabi ni Kim In-kyung na ang kanyang gang ay nakabuo ng isang gas na kayang paralisahin ang pang-amoy ng mga asong pulis. Nagtago si Seo Seung-ah sa isang sulok at nasaksihan niya mismo ang buong senaryo ng pagsisikap ng kanilang gang na itago ang katotohanan. Upang kumpirmahin, sinuri ni Seo Seung-ah at ng kanyang mga kakampi ang mga gamot na kanilang nasamsam sa container. Nang tingnan nila, hindi nga ito droga, kundi pamahid sa paso. Maliwanag, naisip na ng kanilang pinuno na si Seo Seung-ah ay pupunta sa kanilang pabrika. Lubhang masama ang pakiramdam ni Seo Seung-ah, taas ang kanyang kilay, at unti-unting namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos, pumunta si Hae-in kasama ang lahat sa pier, na malapit sa pabrika kung saan nagtatrabaho ang matandang babae at iba pang matatanda. Alam ni Hae-in na walang nakolekta ang Special Task Force sa droga, kaya walang silbi ang pagdating ng ibang opisyal. Kaya, nagpa siya si Hae-in na gumawa ng isang imposibleng misyon. Balak niyang pasukin ang pabrika at maging isang undercover thief doon.
Bago isagawa ang plano ng pagiging espiya, nakatanggap si Hae-in ng balita na nais ng pulisya na agad na i-cremate ang labi ng matandang babae. Buong tapang na pinigilan sila ni Hae-in at Choi-do. Sa hindi inaasahan, walang awang naglabas ng baril ang pulis para bigyan siya ng babala. Ni-block ni Han Sung-kyu si Seo Seung-a, ngunit hindi inaasahang walang nangyari kay Han Sung-kyu. Si Seo Seung-a naman, na nakayakap sa balikat niya, ay biglang nakuryente at natumba sa sahig. Nang magising si Seo Seung-a, nalaman niyang silang dalawa ni Han Sung-kyu ay nakakulong. Hindi maintindihan ni Seo Seung-a kung bakit hindi nasaktan si Han Sung-kyu ng makuryente. Naisip ni Han Sung-kyu na marahil ang kanyang katawan ay isang superconductor. Sa sandaling ito, dumating ang direktor. Lumabas siya para piyansahan ang dalawang gumawa ng gulo. Inutusan ng direktor ang dalawa na bumalik kaagad sa seminaryo upang dumalo sa pulong ng disiplina. Hindi inaasahan, naglakas loob sina Kim Hae-il at Han Sung-kyu na umalis ng palihim habang hindi nakabantay ang direktor. Pumunta silang dalawa sa krematorium. Ang labi ng matandang babae ay nasa loob na at sinusunog. Labis ang pagdadalamhati at sakit na nararamdaman ni Kim Hae-il. Si Han Sung-kyu ay katulad niya, isang kawawang matandang babae ang namatay. Ngunit ang pagtrato sa matatanda ng mga naglilingkod sa bansa ay mas masahol pa kaysa sa pagtrato sa isang ligaw na aso. Ang insidenteng ito ay mas lalong nagpakita kay Kim Hae-il ng kanyang misyon. Nais niyang labanan ang mga masasamang demonyo sa lupa. Ang tono ni Han Sung-kyu ay lubhang determinado rin. Umaasa siyang makakasama siya sa Justice League ni Kim Hae-il. Matapos bisitahin ang matandang babae, bumalik sina Kim Hae-il at Han Sung-kyu sa seminaryo. Kailangan pa nilang dumalo sa pulong ng disiplina. Dahil nag-aalala si Kim Hae-il na patalsikin ang direktor si Han Sung-kyu, pinaupo niya ito sa labas. Sinabi niya sa direktor na tatanggapin niya ang parusa para kay Han Sung-kyu. Ngunit hindi pumayag ang direktor. Nais niyang suspindihin si Han Sung-kyu sa isang semester. Nakiusap si Kim Hae-il sa direktor na bawiin ang parusa. Bilang kapalit, nangako siyang hindi magagalit sa loob ng isang buwan. Para sa isang taong may impulsibo at mainit na ulo tulad ni Kim Hae-il, ito ay isang napakahirap na parusa. Matapos asikasuhin ang problema ni Han Sung-kyu, pumunta si Kim Hae-il sa Comedic Art Museum upang palihim na makipagkita kay Park Kyung-sun. Sinabi ni Park Kyung-sun kay Kim Hae-il na hawak ni Nam Suk-go ang sikreto ng maraming matataas na opisyal. Pinayuhan din siya ni Kim Hae-il na hanapin ang mga ito at gamitin para sa kanyang layunin. Pagkatapos nito, naglaro silang dalawa ng manukan. Ibinunyag ni Park Kyung-sun na ang taga-suporta ni Nam Suk-go ay lubusan ng nabighani sa kanya. Pagkarinig ng paglalarawan ni Park Kyung-sun tungkol sa taong iyon, agad na naalala ni Kim Hae-il ang mayaman na miyembro ng simbahan na nag-donate ng 2 bilyong won sa simbahan ilang araw bago iyon. Upang makakuha ng impormasyon, sinabi ni Kim Hae-il kay Park Kyung-sun na ituring ang lalaking ito na parang isang lalaking kaibigan. Ngunit sinabi ni Park Kyung-sun na hindi niya gusto ang matatangkad na lalaki. Siyempre, si Kim Hae-il ay isang eksepsyon. Pagkatapos nito, matapos nilang laruin ang A-Dragon Slayer game, sinabi ni Kim Hae-il kay Park Kyung-sun ang kanyang plano na pasukin ang loob ng drug trafficking gang. Kinuha rin niya ang listahan ng mga wanted na kriminal mula sa istasyon ng pulisya. Pagkakita ni Park Kyung-sun, may isang pangalan na uhan mo. Hindi inaasahan, magkapareho ang hitsura niya kay Gu Da-yeong. Ito ang plano ni Kim Hae-il. Balak niyang magpanggap si Gu Da-yeong bilang si uhan mo at lusubin ang organisasyon. Siyempre ayaw gawin ni Gu Da-yeong, lalo na may malaking nunal sa mukha ni uhan mo na napakadaling makilala. Balak ng lahat na gumamit ng makeup skills para gumawa ng kaparehong nunal, ngunit pawisin si Gu Da-yeong. Dahil doon, nagkatinginan ang lahat na may malalim na ibig sabihin. Agad pagkatapos, 2 miyembro ng alyansa, na bagong dating lang sa Busan kahapon ang nagtulungan upang direktang maimpluwensyahan si Gu Da-yeong. Hindi na kailangan pang sabihin, agad na lumabas ang isang peklat sa mukha ni Gu Da-yeong, na kahit ang kanyang mga magulang ay hindi siya makilala. Maliban kay Gu Da-yeong, nakasaad din sa wanted list na si uhan mo ay may 2 pang kasama at isang kasintahan. Sakto, parehong natugunan ni na Song-sak at uhan ang mga kinakailangan sa hitsura para sa 2 kasama, kaya ang papel ng kasintahan ay kay Gu Da-yeong lang mapupunta. Sa gabi, matapos mag-makeup ang 4, handa na silang umalis. Ang kanilang plano ay direktang pumasok sa lungga ng mga nagbebenta ng droga. Kasabay nito, nagdarasal din si Kim Hae-il sa simbahan, umaasa na gabayan siya ng Panginoon upang palayasin ang dilim at makita ang liwanag. Ngunit pagkatapos magdasal, biglang sumakit ang ulo ni Kim Hae-il, at pagkatapos ay nawalan siya ng malay dahil sa hindi magandang pakiramdam ng kanyang katawan. Hintayin makabangon, nakita ni Kim Hae-il ang imahe ng Birheng Maria sa loob ng seminaryo na nasusunog at may drone na lumilipad sa ibabaw ni Kim Hae-il. Alam niyang may sadyang nanunog, at bukod pa rito, immoral na sinusubaybayan niya ang senaryong ito. Hinabol ito ni Kim Hae-il, ngunit hindi niya inaasahan na ang salbaheng nagkokontrol ng drone ay hindi kalayuan, umungo ng may kaba at umalis.
Sinabi ni Kim Ha-il ang kanyang pagdududa sa direktor. Nag-aalala siya na ang nangyari ngayong gabi ay kagagawa ng mga nagbebenta ng droga. Hindi maintindihan ng direktor kung bakit gusto ni Kim Ha-il na habulin ang mga organisasyon ng krimen, at bukod pa rito, lagi pa niyang kasama ang walang muwang na estudyanteng si Han Sung-kyu. Ipinaliwanag ni Kim Ha-il na dahil sa kawalang silbi ng pulisya, napilitan siyang makialam. Napansin ng direktor na pumupunta lang si Kim Ha-il sa seminaryo para gumawa ng hindi seryosong bagay, kaya mahigpit niyang inutusan si Kim Ha-il na umalis. Hindi nagpakita ng takot si Kim Ha-il, malinaw niyang sinabi na hindi pa tapos ang kanilang kasunduan ng direktor. Bago iyon, upang matulungan si Han Sung-kyu na hindi mapatalsik, nagkasundo sina Kim Ha-il at ang direktor, na humiling sa direktor na bawiin ang parusa kay Han Sung-kyu at tanggapin ang lahat ng ginagawa niya sa paaralan. Bilang kapalit, nanumpa si Kim Ha-il na sa loob ng isang buwan, gagawin niyang sold out ang lahat ng upuan sa simbahan sa bawat misa, at tutulungan din niyang triplehin ang bilang ng mga aplikante sa seminaryo sa susunod na taon. Noon, tumango ang direktor bilang pagsang-ayon. Ngayon, hinihiling ni Kim Ha-il sa direktor na sundin ang kanyang kasunduan, ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Prosecutor Nam Sok-go ang ginagawa ni Kim Ha-il. Sinimula ni Nam Sok-go ang pagsisiyasat sa background ni Kim Ha-il, at totoo ngang nalaman niyang hindi lang siya basta isang simpleng pari. Lumalabas, dating ace agent si Kim Ha-il ng SWAT Counterterrorism Unit ng pambansang ahensya ng intelligence. Nang malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang kalaban, inimbitahan ni Nam Sok-go si Kim Ha-il sa tabing dagat para mag-usap. Sinabi niya na kung maglakas loob pang makialam si Kim Ha-il sa mga bagay ng iba, ang mga inosenteng tao sa kanyang paligid ay mawawala magpakailanman. Hindi inaasahan, hindi natakot si Kim Ha-il, bagkus ay pinayuhan pa niya si Nam Sok-go na unahin ang kanyang sarili. Si Nam Jo-han ay isang mapanganib na manloloko, at kamakailan ay gumamit siya ng taktika ng pagsasamantala sa pagkakataon. Ginagamit ang kanyang koneksyon sa boss na si Kim Hong-sik para ilaglag ang Prosecutor General na kalaban niya. Akala ni Nam Jo-han ay napakaingat niya, at sa hating gabi ay pumunta siya sa kanyang lihim na base, ngunit hindi niya akalain na sa oras na iyon ay sinusundan na siya ni Park Kyung-sun. Lumabas na kahapon, binigyan ni Kim In-kyung si Park Kyung-sun ng isang napaka-espesyal na papel na may nakatagong kiss chip sa loob. Ginawa ni Park Kyung-sun ang papel na iyon bilang isang dokumento sa trabaho at ibinigay kay Nam Jo-han, at ngayon ang papel na iyon ay nasa loob ng briefcase na lagi niyang dala. Upang masubaybayan si Nam Sok-go, sadyang nagsuot si Park Kyung-sun ng hoodie na parang magnanakaw sa bangko, pagkatapos ay palihim siyang sinundan ni Nam Sok-go sa loob ng base. Si Nam Sok-go ay isa ring napaka-eksentriko, umupo siya at binasa ang lahat ng mga kapalpakan ng bawat kalaban, pagkatapos ay nirecord niya ang mga ito sa video. Ito ang magiging bargaining chip para sa kanyang pag-angat sa hinaharap. Samantala, kamakailan ay abala si Kim Ha-il sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga drug trafficking gang, ngunit nakalulungkot na wala siyang nakitang anumang pahiwatig. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, nilapitan ni Kim Ha-il ang kanyang kakilalang kaibigan mula sa Timog Silangang Asya. Sinabi ng kabilang panig kay Kim Ha-il na mayroong isang kilalang drug trafficking organization sa Golden Triangle ng Timog Silangang Asya na tinatawag na Saban. Ang pangunahing tao ng organisasyong ito ay isang lalaking nagngangalang Fukha. Ngunit kamakailan ay may mga tsismis na si Fukha, kasama ang kanyang organisasyon, ay misteryosong nawala. Nagdududa si Kim Ha-il, marahil si Fukha ay pumunta sa Korea, nagpaplano na itayo ang kanyang sariling imperyo ng droga. Ngunit ang problema ay, pareho sina Kim Ha-il at ang kanyang kaibigan ay hindi alam kung sino talaga ang tunay na pagkakakilanlan ni Fukha. Habang iniimbestigahan ni Kim Ha-il si Fukha, ang pinuno ng drug trafficking organization na si Kim In-kyung ay nagkakagusto sa isang tao. Patuloy na iniulat ng istasyon ng radyo ang tungkol sa pag-ulan ng meteor shower. Narinig ni Kim In-kyung na 60 taon daw bago muling maganap ang meteor shower na ito, kaya't sandali siyang nag-isip. Kung hindi siya makakanood ng meteor shower sa pagkakataong ito, kailangan niyang maghintay ng 100 taon para masilayan ang susunod. Sa pag-iisip nito, muling tinawagan ni Kim In-kyung si Park Kyung-sun, ang kanyang grad, pinakagusto. Muli siyang inanyayahan na manood ng meteor shower kasama niya. Patuloy na nagdahilan si Park Kyung-sun, nagsinungaling na may balita raw na kapag napanood ang meteor shower, may masamang mangyayari. Halimbawa, ang bida sa pelikula, na may magandang kinabukasan, ay biglang nasunog pagkatapos manood ng meteor shower. Habang si Kim In-kyung ay nabibigo sa pag-ibig, ang iba pang miyembro ng alyansa ng katarungan ni Kim Ha-il ay nagpaplano ring lusubin ang kampo ng kaaway. Ang pangunahing layunin ay makakuha ng impormasyon at matuklasan ang pagkakakilanlan ng pinuno ng drug trafficking gang. Sa pagkakataong ito, si Gu Dae-young ay magpapanggap na isang mamamatay tao, at si Seo Seung-a ay magpapanggap na kanyang kasintahan. Natuklasan ni Doksan na ang kasintahan ng mamamatay tao ay isa ring siyamangka. Para sa kanyang papel, sadyang nagpalit si Seo Seung-a ng costume ng isang siyamangka, handa nang umalis. Ang mga kasama ni Gu Dae-young ay nagpunta sa bar upang makipagkita sa mga miyembro ng gang. Tanga silang nagtatawanan at wala silang pakialam sa kanila. Walang pag-aalinlangan, agad na sumugod si Song Sak at binugbog ang isa sa kanila.
Pagkatapos, nagkunwari silang apat na hinahanap ang pari na si Kim Hae-il. Matapos magbigay ng welcome gift sa mga ito, pumunta sina Gu Dae-young sa subway at kumain ng masarap. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Gu Dae-young ng mensahe. Sinabi ng mga miyembro ng gang sa kanila ang lugar ng pagpupulong. Mabilis na pumunta doon si Gu Dae-young at ang tatlo pa, at ang kanilang kakaharapin ay ang mas mataas na ranggo ng mga miyembro ng gang. Pagkakita nila, agad nilang nakilala si Gu Dae-young na kamukha ng detective, at si Seo Seung-an naman ay kahawig ng pulis na nakilala nila dati. Mabuti na lang at sa sandaling iyon, dumating ang alimasag, tila nais makipag-ugnayan kay Gu Dae-young. Napagkamalan niyang si Gu Dae-young ay ang kanyang matalik na kaibigang si Mark San. Sa puntong ito, tuluyang nawala ang kanilang pagdududa. Inanyayahan nila si Gu Dae-young at ang kanyang mga kasama sa opisina upang pag-usapan kung paano patayin si Kim Hae-il. Ngunit bago pumasok sa opisina, ayon sa regulasyon, kailangan nilang ibigay ang kanilang mga personal na gamit, lalo na ang mga cellphone. Natuklasan nila, hindi inaasahan na may 2 pakete pa ng toothpick si Gu Dae-young, kaya inakala nilang ito ang pinakabagong kakaibang sandata ng mamamatay tao. Sa loob ng opisina, dinala sila sa kanang kamay ni Kim In-kyung, si Hwang Chil-bom. Pagkatapos, isa-isa silang nagkunwaring nagpapakita ng kanilang mabangis at masamang pag-ugali na idineklara na sa anumang paraan ay kailangan nilang patayin si Kim Hae-il. Ang pangunahing dahilan ay sinira ni Kim Hae-il ang kanilang bilyong won na negosyo. Hindi inaasahan, sinabi ni Hwang Chil-bom na hindi pa nila kayang galawin si Kim Hae-il dahil sadyang pinagbilinan ito ng kanilang chairman. Upang mapakalma ang kanyang mga bisita, sinabi ni Gu Dae-young na manatili muna sila doon at sila na ang bahala sa kanilang pagkain at tirahan. Nang akala nila ay magtatagumpay na silang makapasok sa kuta ng kaaway, hindi inaasahan, biglang nagduda ang isang miyembro ng gang sa pagkakakilanlan ni Mark San, nag-aalala na baka siya ang pulis noong araw na iyon. Lihim na sinabi ni Gu Dae-young sa kanyang mga kasamahan na nagdududa rin siya, at kasalukuyan pa nilang sinusuri. Lumabas na ang mga tauhan na ipinadala ni Hwang Chil-bom ay sumusubaybay kina Kim Hae-il at Gu Dae-young. Di nagtagal, nagpadala sila ng mga litrato kay Hwang Chil-bom. Kuha 20 segundo bago iyon. Ang pagdududa sa pagkakakilanlan ni Mark San ay nalutas, ngunit hindi inaasahang napansin ng alimasag na tila kumukupas ang pulang nuna sa mukha ni Mark San. Sa gitna ng kagipitan, biglang nasabi ni Gu Dae-young na gumagamit si Mark San ng espesyal na pampaputi ng kutis. Sa gayon, tuluyan nang naniwala sina Gu Dae-young at ang kanyang mga kasamahan sa mga bisitang ito. Matapos silang dalhin ng mga tauhan sa tirahan ng bisita, kinuha ni Gu Dae-young mula sa kanyang pantalon ang isang high-tech na miniphone. Ito ang maagang inihanda ni Kim Hae-il para sa kanila, at ang toothpick ang siyang mahiwagang panulat upang pindutin ang keyboard ng telepono. Gamit ang miniphone at toothpick, tinawagan ni Gu Dae-young ang kanyang tiyuhin. Lumalabas, ang taong nakasama ni Kim Hae-il sa pagkain kanina at nakuna ng litrato ng mga tauhan ay ang kanyang tiyuhin na kahawig ni Gu Dae-young. Noon, upang mas mapalapit ang relasyon sa mga tauhan doon, sabay-sabay silang kumain ni Gu Dae-young at masayang nag-usap. Ngayong napalapit na ang relasyon ng dalawang panig, oras na para lumabas si Seo Seung-an. Maaga niyang inimbestigahan ang impormasyon ng isa sa mga ito, at nalaman niyang marami siyang nagawang masama sa nakaraan. Nagsinungaling siya na dahil sa karma, ang kanyang kapalaran ay magiging kasing malupit ng kanyang panlabas na anyo. Akala niya, may kakayahan talaga si Kim Hae-il na malaman ang nakaraan at maging ang hinaharap. Agad na iminungkahi ni Kim Hae-il na kung gusto niyang baguhin ang kanyang kapalaran, kailangan niyang ipakita sa kanya ang mukha ng kanilang pinuno. Agad siyang pumayag at ipinakita sa kanila ang larawan ng pinuno. Labis na nagulat si Gu Dae-young at ang kanyang mga kasama, dahil ang boss ng gang na matagal na nilang hinahanap ay ang negosyanteng lalaki na madalas magbigay ng donasyon sa simbahan. Ngayong araw, muling pumunta si Kim In-kyung sa simbahan para magdaos ng fundraising activity. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kim Hae-il ng tawag mula kay Gu Dae-young at nalaman niya ang hindi inaasahang tunay na pagkakakilanlan ng negosyanteng ito. Matapos malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Kim In-kyung, sumiklab ang galit sa puso ni Kim Hae-il. Nalaman din ni Kim In-kyung na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, mabilis na nag-away ang dalawang panig, sinimulan nilang gamitin ang martial arts na ipinasa ng kanilang mga ninuno sa loob ng 12 henerasyon. Sa gitna ng laban, muling umatake ang sakit ni Kim Hae-il at agad siyang nanghina. Mukhang malapit nang tapusin ni Kim In-kyung si Kim Hae-il. Hindi inaasahan, biglang nag-ring ang telepono niya. Nang sagutin ni Kim In-kyung, nalaman niyang ang tumatawag ay si Park Kyung-sun, ang babaeng lihim niyang iniibig. Kanina lang, ang paring kasamahan ni Kim Hae-il ay nakipag-ugnayan kay Park Kyung-sun at sinabi sa kanya ang tunay na pagkakakilanlan ni Kim In-kyung. Para mailigtas si Kim Hae-il sa telepono, kusang loob na nag-alok si Park Kyung-sun na manood ng meteor shower kasama si Kim In-kyung. Tuwang-tuwa si Kim In-kyung nang pumayag ang babaeng gusto niya. Matapos ang tawag, dahan-dahang lumapit ang isang kakaibang kahon.
Hindi ito pinansin ni Kim In-kyung. Balak niyang saktan si Kim Ha-il ng matinding tama. Ngunit hindi inaasahan, sa sandaling ito, dumating ang mga pulis na pangriyot na armado ng kumpletong kagamitan sa pinangyarihan. Sa puntong ito, biglang lumabas ang isang matabang babae mula sa isang kahon. Nag-utos siyang arestuhin ang lahat ng naroroon sa pinangyarihan, maliban kay Kim Ha-il, at dalhin sa istasyon ng pulisya. Lubhang nagulat si Kim Ha-il nang malaman na ang hindi gaanong kapansin-pansing babae sa kanyang harapan ay si Chief Inspector Uma ng istasyon ng pulisya. Kaya, dinala si Kim In-kyung sa selda. Tuwang-tuwa si Kim Ha-il na makipagkita kay Chief Uma. Alam na ni Chief Uma ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Kim In-kyung. Umaasa si Hae-in na mahuhuli ni Mata ang kanyang masamang gang. Ngunit hindi inaasahan, takot si Mata at ayaw niyang guluhin ang sarili. Ginawa niya ito sa pagkakataong ito para lang iligtas ang buhay ni Hae-in. Gaya ng hula ni Mata, batay lamang sa pera at koneksyon, sa loob ng ilang minuto, nakalabas si Kim Hong-sik ng detention room ng ligtas at maluwag. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang takutin si Hae-in. Ipinahayag ni Hong-sik na ang lugar na ito ang magiging kanyang paraisong bansa. Para tuluyang malipol ang mga drug dealer na iyon sa isang bagsak, muling lihim na nakipagkita si Hae-in kay Park Kyung-sun at ibinunyag sa kanya ang isang mahalagang impormasyon sa intel. Ang intel ay ang ipinadala ni Hae-in ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa tindahan ng libro kaninang umaga. Ang nilalaman ng intel ay si Fukha, ang pangunahing makapangyarihang tao sa Southeast Asian Drug Trafficking Organization. Ang taong ito ay may ilang napakakatakot na gawi. Sa bawat oras pagkatapos malantad ang kanyang pagkakakilanlan, sisirain ni Fukha ang buong barko upang saktan ang daan-daan, libu-libong tao. Mas magaan pa ito, mas mahalaga, sa sandaling matuklasan ng pulisya. Gagamitin ni Fukha ang isang uri ng nakakalason na gas upang patayin ang lahat ng tao sa nayon na gumagawa ng droga. Halimbawa kung ang bomba at ang nakakalason na gas ay sabay na na-activate, mamamatay ang hindi bababa sa 3,000 tao sa loob lamang ng 1 minuto. Naniniwala si Hae-in na ang lungga ng sindikato ng droga ay nasa loob ng barkong nakaangkla sa daungan at ang mga pampasabog ay tiyak na inilagay na ng maaga. Bukod pa rito, maaaring mayroong tangke ng nakakalason na gas sa isang lugar sa lugar. Ang kagyat na gawain ngayon ay ipahanap sa grupo ni Gu Dae-yaw na nakikipaghalubilo sa gang-ang lokasyon ng bomba. Samantala, ang pagkalap ng impormasyon tungkol sa tangke ng nakakalason na gas ay kailangang ipaubaya kay Park Kyung-sun. Upang maisakatuparan ang misyon, sinimula ni Park Kyung-sun na lapitan si Kim Hong-sik. Inimbitahan niya ito sa observatory. Sa harap ng babaeng lihim niyang gusto, nahihiyang hinubad ni Kim Hong-sik ang kanyang jacket. Inilalantad ang kanyang t-shirt na may kumikinang na bituin. Ito ang romansa na gusto niyang ibigay kay Park Kyung-sun. Upang mag-iwan ng magandang impresyon kay Park Kyung-sun, espesyal na nag-aral si Kim Hong-sik ng kaalaman tungkol sa mga bituin. Sa oras na ito, yakap niya ang balikat ni Park Kyung-sun. Ang malumanay at mainit niyang tono ay tumulong sa kanya na ituro ang iba't ibang konstelasyon sa kalangitan. Para kay Park Kyung-sun, bawat oras ay hinuhubad ni Kim Hong-sik ang kanyang malupit na anyo at ang kanyang karaniwang pagwawalang bahala. Sa hapunan, sinabi ni Kim Hong-sik kay Park Kyung-sun ang pinagmulan ng kanyang pangalan. Pagkatapos, may nahihiyang ekspresyon, naglabas siya ng regalo para kay Park Kyung-sun na ayon sa kanya ay isang maliit na tanda lamang ng kanyang damdamin. Kinaumagahan, dahil sa pagkausyoso, binuksan ni Park Kyung-sun ang kahon ng regalo. Pagkakita pa lang niya, lubos siyang nagulat, hindi niya inasahan na isa itong napakalaki at napakagandang kwintas. Nagduda si Park Kyung-sun na peke ito, ngunit naramdaman niyang ang isang taong tulad ni Kim Hong-sik ay hindi magbibigay ng peke. Kaya dinala niya ang kwintas sa isang tindahan ng alahas para ipasuri. Bilang resulta, hindi niya inasahan na handang magbayad ang empleyado doon ng 3 bilyong won para bilhin ito. Sinabi niya na ang kwintas na ito ay pag-aari lamang ng mga royal family sa Timog Silangang Asya. Nagulat si Park Kyung-sun. Pagkatapos niyang makabawi, naisip ni Park Kyung-sun na ang mga lalaking gumagastos ng pera ng walang pag-iisip, tulad ni Kim Hong-sik, ay tiyak na mga baguhan lamang sa pag-ibig. Kasunod nito, dapat niyang hawakan ng mahigpit ang lalaki. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, balak ni Park Kyung-sun na gamitin ang taktika ng lambing. Ang unang hakbang ay ibalik ang kwintas kay Kim Hong-sik. Direkta niyang sinabi na hindi siya ang uri ng babae na nagpapahalaga sa pera tulad ng iniisip nito. Nagmadaling ipaliwanag ni Kim Hong-sik na sa tingin lang niya ay bagay na bagay ang kwintas kay Park Kyung-sun. Ngunit nagpanggap siyang hindi niya naintindihan ang sinabi nito at tumalikod lang. Gaya ng inaasahan, mas lalong nakuha ng walang pag-imbot na ugali ni Park Kyung-sun ang atensyon ni Kim Hong-sik. Nang makipagkita siya kay Nam Suk-gu, iminungkahi pa ni Kim Hong-sik ang planong kumbinsihin si Park Kyung-sun na mag-resign. Sa panahong iyon, magbubukas siya ng isang marangya at maringgal na law firm para sa kanya. Kinagabihan, habang si Nam Suk-gu ay nagtatrabaho hanggang hating gabi, pumunta si Park Kyung-sun sa kanyang lihim na base na nagplano na nakawin ang mga lihim na impormasyong nakatago doon.
Hindi niya inaasahan na habang si Park Kyung-sun ay palihim na pumapasok at sinusubukang buksan ang pinto, bigla siyang nakuryente mula sa likod. Samantala, ang mga kaalyado ng Justice Alliance ni Kim Hae-il ay nagtatago pa rin sa loob ng drug trafficking organization, naghihintay ng tamang pagkakataon. Lahat sila ay nag-aalala para sa kaligtasan ni Kim Hae-il. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, nagpadala si Kim Hae-il ng mensahe kay Gu Da-yeong. Ngayong 7:00, magkikita sila sa isang kainan. Upang makalabas, nagsinungaling ang grupo ni Gu Da-yeong na kailangan nilang lumabas para makipagkita sa kanilang matandang ina. Hindi rin naman tanga ang mga tauhan ni Kim Hong-sik, hindi nila maintindihan kung bakit kailangan pang magpangkat ng iba. Mabilis na nag-isip si Hwang Cheol-bom, nagsinungaling siyang kailangan niyang makipagkita sa kanyang magiging biyenan. Pati sina Yohan at Song-sak, sinabi nilang namimiss din nila ang kanilang ina. Labis na naantig si Gu Da-yeong nang makita niyang nalulungkot ang mga ito dahil sa pagkamiss sa kanilang matatandang ina. Pumayag siyang palabasin sila. Mas lalo pang nakita ng tauhan ni Gu Da-yeong si Mark San na kahawig ng pulis na iyon. Mula simula hanggang matapos, hindi siya napanatag, kaya nagpasya siyang gumawa ng desisyon. Nagpustahan si Gu Da-yeong at ang kanyang mga tauhan at sinabing bantayan sila ni Mark San. Kung magkamali siya, handa siyang sampalin. 7:07 ng gabi, matagumpay na nakarating ang grupo ni Gu Da-yeong sa kainan kung saan sila nagkita noon. Nauna na silang nakumpirma na binabantayan sila ng mga tauhan ni Kim Hong-sik, kaya nakahanap sila ng isang babae na magpapanggap bilang ina ni Mark San. Sa harap mismo ng mga tauhan ni Kim Hong-sik, magkasama silang umarte ng isang nakakaantig na eksena kung saan magkayakap na umiiyak ang mag-ina. Naluha ang tauhan ni Kim Hong-sik pagkakita nito. Nang marinig niya ang halos maiyak ang tauhan ni Kim Hong-sik, dalawang malakas na sampal ang ibinigay ni Gu Da-yeong sa kanyang tauhan. Pagkaalis ng tauhan ni Kim Hong-sik, sama-samang sinuri ng grupo ni Gu Da-yeong ang impormasyong dinala ng kakampi ni Kim Hae-il. Iniling niya sa kanila na hanapin ang mga pampasabog na nakatago sa barko. Ngunit para mahanap ang mga pampasabog, kailangan nila ng kagamitan. Ito ay nakasalalay kay Yohan. Lumalabas na si Yohan ay nagtataglay ng isang supernatural na kapangyarihan na madalas binabanggit sa mga alamat. Ito ang kakayahang matukoy ang matataas na frequency na tunog na nagmumula sa mga pampasabog gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ngunit nang bumalik sila sa base ng drug trafficking gang, natuklasan ng grupo ni Gu Da-yeong na ang kanilang mga tauhan ay tila hindi umaalis sa lugar na ito. Napakahirap para sa grupo ni Gu Da-yeong na mahanap ang mga pampasabog sa barko. Sa oras na ito, bumalik na si Kim Hong-sik sa base. Hiniling niya sa grupo ni Gu Da-yeong na huwag silang maging idle. Sa halip ay dapat na may tungkulin na pangunahan ang mga paparating na kargamento na ipapadala sa Thailand. Narito na ang pagkakataon, agad silang naghanda. Habang abala ang mga tauhan sa pag-alis ng mga kargamento, tinanggal ni Yohan ang mga baterya sa loob ng mga laruan. Ginamit niya ang mga baterya upang lumikha ng elektrikal na kontak sa kanyang palad, sinusubukang hanapin ang mataas na frequency na tunog sa loob ng barko. Ang tunog ng mataas na frequency ay tila napakalapit. Hindi niya inaasahan na sa sandaling ito, direkta at tumpak na tinawag ni Gu Da-yeong ang tunay na pangalan ni Mark Sanja, na nagpapahiwatig na ang kanilang pagkakakilanlan ay nabunyag na. Dito, nakatanggap si Kim Hong-sik ng balita na ang kanyang pagkakakilanlan sa Southeast Asia ay nabunyag. Kaya't pumunta siya sa tindahan ng libro, walang labis na kilos, direktang binugbog hanggang mawalan ng malay ang kaibigan ni Kim Hae-il na nagtatrabaho doon. Upang suportahan si Kim Hae-il, inanyayahan ng estudyanteng si Jae-do ang ilan sa kanyang mga kaklase na nagpaplano na magsagawa ng isang kampanya upang hikayatin ang lahat na lumayo sa droga. Pagkatapos ay nagpatuloy silang pumunta sa nursing home upang magbigay ng kaalaman sa mga matatanda tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa droga. Ang kaklase ni Jae-do ay tila natatakot, hindi nag-atubiling ipakita ni Jae-do ang kanyang lakas at palakasin ang loob ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Jae-do sa lahat na maging matatag sa mga turo ni Kim Hae-il at maging isang matapang na pari. Ayon sa plano, pumunta si Jae-do at ang kanyang mga kaibigan sa mga residential area. Itinaas ang mga karatula na naghihikayat sa mga tao na huwag bumili, magbenta, o gumamit ng droga, at nanawagan para sa hustisya para sa mga nasa paligid nila. Nag-alala si Nam Suk-go na magdudulot ng masamang impluwensya ang mga kabataang ito, kaya iminungkahi niya kay Kim Hong-sik na magpadala ng mga tao upang bigyan sila ng leksyon. Matapos magkita ang dalawa, agad na ipinadala ni Kim Hong-sik ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang seminaryo at sunod-sunod na inatake ang mga estudyante doon. Nang halos mawalan na ng malay ang mga estudyante doon, agad na dumating si Kim Hae-il sakay ng kanyang kabayo at sa ilang galaw lamang, napabagsak niya ang mga tauhan na iyon. Ngunit sa sandaling iyon, palihim na sinaktan si Kim Hae-il mula sa likod, kaya patuloy na dumadaloy ang kanyang dugo. Pagkatapos, bumagsak si Kim Hae-il sa lupa. Matapos siyang dalhin sa ospital, nalaman ng dalawang kaalyado ni Kim Hae-il, si Father Han Song-kyu at Sister Kim In-kyung, na may multiple sclerosis pala si Kim Hae-il. Dati ay umiinom na siya ng gamot. Sa kanyang pagkabaliw, napanaginipan ni Kim Hae-il ang yumaong huwad na pari na palagi niyang iginagalang.
Tinuruan siya nito kung paano ibahagi ang sakit at magtiwala sa kanyang mga kaalyado. Dahil sa payo nito, muling nagkaroon ng pananampalataya si Kim Hae-il. Sa wakas ay nagising na rin siya. Kinagabihan, dumating ang chief ng Uma Police Department sa silid ni Kim Hae-il. Umaasa siyang pakinggan nito ang kanyang pagtatapat. Sa simula, matapos maupo sa pwesto, balak ni Gu Daeyaw na buwagin ang drug trafficking organization. Ngunit noon, nakipagsabwatan ang mga miyembro ng kanyang koponan sa mga kriminal, kaya walang sumunod sa kanyang utos. Pagkatapos, dinukot ng kanilang organisasyon ang ina ni Gu Daeyaw. Upang protektahan ang kanyang ina, kinailangan ni Gu Daeyaw na ipikit ang isang mata at hayaan na lamang ang mga bagay-bagay. Sa pagtatapat na ito, balak ni Gu Daeyaw na makipagtulungan kay Kim Hae-il upang magkasamang dalhin sa hustisya ang kanilang organisasyon. May kumpiyansang ipinagmalaki ni Kim Hae-il na walang problema. Siya ang eksperto sa pagbabago ng sitwasyon. Kinabukasan, pagkatapos makipagkita at makipag-usap kay Gu Daeyaw, dali-daling lumabas si Kim Hae-il ng ospital nang hindi iniinda ang kanyang sakit. Sinubukan siyang pigilan ni na Father Han Sung-kyu at Sister Kim In-kyung, ngunit agad na humanap si Kim Hae-il ng palusot at mabilis na tumakas. Pagkalabas ng ospital, nakasalubong ni Kim Hae-il ang estudyanteng si Jae-do. Kahapon, mula kina Father Han Sung-kyu at Sister Kim In-kyung, nalaman ng prinsipal at ni Jae-do na isinasagawa ni Kim Hae-il ang kanyang misyon bilang isang prelates. Nalaman nilang ang kanyang layunin ay tuparin ang misyon na ipinagkaloob ng kanyang tiyuhin, na tulungan at protektahan ang mga walang kapangyarihan at walang magawa. Gusto ni Jae-do na maging kaalyado niya at magkasamang parusahan ang kasamaan. Sinabi ni Kim Hae-il sa kanya na simula ngayon, siya at si Jae-do ang gagampanan ang papel bilang mga miyembro ng supervisory team sa ilalim ni Chief Inspector Gu Daeyaw, na responsable sa pagsali sa investigasyon ng mga kaso ng droga. Mula nang mabuhay muli, lubos na nagising si Chief Inspector Gu Daeyaw at nabawi ang kanyang dating anyo. Ipinahayag niya na bubuo ang istasyon ng pulisya ng isang bagong supervisory investigation team. Mula ngayon, ang investigasyon ng mga kaso ng droga ay hindi na isasagawa ng anti-crime team tulad ng dati. Ang mas nakakagulat pa ay ang pinuno ng bagong tatag na pangkat ng investigasyon ay walang iba kundi ang puppet ni Gu Daeyaw. Akala nila ay nagbibiro lamang ito, ngunit sa sandaling ito, lumapit si Kim Hae-il, nagkunwaring malapit at nakipagkamay sa puppet ni Gu Daeyaw at bumati pa. Pagkatapos, nakipag-ugnayan ang anti-crime team kay Nam Sok-gu, humihingi ng tulong sa pagresolba ng usaping ito. Lihim na minura ni Nam Sok-gu si Chief Gu Daeyaw bilang isang baliw, ngunit wala rin siyang magawa, hindi maaaring makialam ang piskal sa mga utos ng pulisya sa tauhan. Dito, matapos piliin sina Kim Hae-il at Jae-do bilang dalawang katulong, pumunta si Gu Daeyaw sa isang gift, kasama ang dalawa. Ang lugar na ito ay ang base ng pag-iimpake ng droga ng isang pulis na nakikipagsabwatan kay Kim Hong-sik. Ang tatlo, nang walang anumang labis na salita, ay direktang sumugod sa gift at nakipagtulungan sa kanilang mga kasamahan. Sa isang iglap, napunit ng tatlo ang lahat ng mga tauhan sa gift. Nagmadaling pinayuhan ng mga tauhan ni Kim Hong-sik na umalis agad ito. Ngayon ay naroroon na ang chief ng pulisya, napakadelikado ng sitwasyon. Sa sandaling ito, biglang tumawag si Park Kyung-sun. Kagabi, nang subukan niyang pasukin ang base ni Nam Sok-gu, hindi niya sinasadyang inatake ng isang nakamaskarang tao mula sa likod. Sa kabutihang palad, hindi siya sinaktan ng taong iyon. At ngayon, sinabi ni Park Kyung-sun na habang naglalakad sa isang kalsada, bigla niyang naisip ito. Agad na tuwang-tuwa si Kim Hong-sik at nagmadaling puntahan ang kanyang minamahal. Hindi rin niya nakalimutang bumili ng 2 rice cake na hugis puso para sa kanya. Malambing na nagsalita si Park Kyung-sun, patuloy na pinupuri si Kim Hong-sik sa isang matalino at mapanlinlang na paraan. Agad namang namula si Kim Hong-sik sa kahihiyan nang marinig ito. Hindi sinasadyang napahira ng crumbs ng rice cake ang bibig ni Park Kyung-sun. Tinulungan siya ni Kim Hong-sik na alisin ang crumbs, pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang sariling bibig. Umaasa si Park Kyung-sun na makapagbigay ng scholarship sa mga ulilang bata. Agad namang pumayag si Kim Hong-sik. Ngunit kasabay nito, maingat na tinanong ni Kim Hong-sik si Park Kyung-sun, gusto mo bang manatili rito? Agad siyang sinagot ni Park Kyung-sun nang may katiyakan, at umasa rin siyang mananatili si Kim Hong-sik. Sa totoo lang, ito ang layunin ni Park Kyung-sun, upang makakuha ng oras para sa kanyang mga kaalyado. Dahil napilitan siyang gumamit ng pampalubag loob upang mapigilan ang pinuno ng sindikato na nagpaplanong tumakas, nananatili ang grupo ni Gu Daeyaw na nagtatago sa base ng mga drug dealer sa bangka. Natagpuan ng grupo ang mga pampasabog na pinaniniwala ang inilagay ni Kim Hong-sik doon, at sinubukan na nilang buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling ito, nagkataong nakita ni Hwang Cheol-bom at ng kanyang matabang tauhan ang eksenang ito. Lubos na nagdududa ang matabang tauhan, hanggang ngayon ay nagdududa pa rin siya sa pagkakakilanlan ni Gu Daeyaw at Seo Seung-ah. Kaya't naapektuhan din si Hwang Cheol-bom, nagpasya siyang pigilin sila. Bago bumalik ang boss upang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan, walang sinuman ang makakaalis dito. Maya-maya, bumalik na si Kim Hong-sik.
Sa harap nilang lahat, bigla siyang naglabas ng kutsilyo at sinaksak ang kulot na tauhan. Ang dahilan ay dahil lamang sa hindi epektibo ang pagtatrabaho ng taong ito. Pagkatapos, inutusan ni Kim Hong-sik ang kanyang mga tauhan na patayin ang grupo ni Gu Daeyeon. Ano man ang tunay o huwad nilang pagkakakilanlan, pinakakinamumuhian niya ang malabo at hindi malinaw na mga bagay. Nagmamadaling tumayo ang grupo ni Gu Daeyeon upang lumaban para sa kanilang sarili. Ngunit sa sandaling ito, ang tauhan ni Kim Hong-sik, ang iyaking si Mark Sanja, ay biglang lumapit, handang magpatotoo para sa grupo ni Gu Daeyeon. Naalala ni Mark Sanja na ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng matinding labanan si Mark Sanja sa isang Japanese gangster sa Osaka, at sa proseso ng pagtatalo ay nasugatan siya sa likod ng kalaban. Kung ang Mark Sanja na nasa harap nila ay isang nagkukunwaring pulis, hindi maaaring mayroon siyang peklat na iyon sa kanyang likod. Nang marinig iyon, hiniling ni Kim Hong-sik kay Gu Daeyeon na tanggalin ang kanyang shirt para masuri niya. Hindi inaasahan, may peklat din sa likod ni Gu Daeyeon. Dahil dito, lubos na naniwala si Kim Hong-sik sa kanila. Ang sinungaling na matabang tauhan ay binugbog din ni Song-sak. Pagkatapos, nang makabalik na sila sa kanilang silid, patuloy silang nagtaka. Paano nalaman ni Mark Sanja ang peklat sa likod ni Gu Daeyeon? Sa katunayan, ang peklat sa likod ni Gu Daeyeon ay dahil dati, habang kumakain ng inihaw na squared na karne, hindi niya sinasadyang masugatan siya ni Kim Ha-il gamit ang isang tinidor. Matapos maalala ito, inakala ng grupo na, ilang araw bago naghubad si Gu Daeyeon sa silid, nagkataong nakita siya ni Mark Sanja. Bagaman hindi pa rin malinaw kung bakit gustong tulungan sila ni Mark Sanja, ang kagyat na gawain ngayon ay sirain ang bomba sa barkong ito. Ngunit maya-maya, sa pamamagitan ng miniphone, nalaman nila ang kalagayan ni Kim Ha-il mula kay Park Kyung-sun. Lubos silang nag-alala at nagplanong bisitahin siya. Pagkatapos ng plano, nagsinungaling sila kay Hwang Cheol-bum na bibisitahin nila ang kanilang ina. Umiiyak na pumayag si Hwang Cheol-bum. Ang kulot na lalaki na pinatay ni Kim Hong-sik ay ang kanyang matalik na kaibigan. Hiniling ni Hwang Cheol-bum sa kanila na pagbalik nila, tiyakin na makarating sa langit ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bago umalis, narinig ni Yohan ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng isang silid. Sa oras na ito, iniimbestigahan ni Kim Hong-sik ang kaibigan ni Kim Ha-il. Dati siyang miyembro ng National Intelligence Service. Ilang araw na ang nakalipas, tinulungan niya si Kim Ha-il na makuha ang lihim na impormasyon na may kaugnayan kay Kim Hong-sik. Gusto niyang malaman kung kanino niya ibinigay ang impormasyon. Ngunit ayaw niyang sumagot. Wala nang nagawa si Kim Hong-sik kundi utusan ang kanyang mga tauhan na kumilos ng walang awa. Matapos ang ilang pagmamasid at negosasyon, nagpasya ang grupo ni Gu Daeyeon na manatili muna at iligtas ang tao. Kailangan din nilang imbestigahan si Mark Sanja. Upang maisakatuparan ang plano, nagsinungaling sila kay Hwang Cheol-bum na mas pipiliin nilang manatiling mabuting tao kaysa bisitahin ang kanilang ina. Una, mananatili sila upang tulungan ang kulot na lalaki na makapunta sa kabilang buhay. Biglang naantig si Hwang Cheol-bum at patuloy na sinabi na nakatagpo na siya ng isang buhay na bodhisattva. Hindi nagtagal, lihim na nilapitan ni Hwang Cheol-bum si Mark Sanja at tinanong siya kung bakit gusto niyang tulungan sila. Pagkatapos, patuloy siyang nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng iniimbestigahan. Ayaw sumagot ni Mark Sanja. Kaya't nahati sila at pinalibutan siya. Walang pagpipilian, kailangang magtapat si Kim Ha-il. Lumalabas na si Kim Ha-il ay talagang isang pulis mula sa Drug Enforcement Unit ng Police Department, isang undercover na pulis at nakababata ring kasamahan ni Gu Daeyeon at Park Kyung-sun. Nang banggitin ang kanyang kwento, naging malungkot ang boses ni Kim Ha-il. Masasabing siya ay eksaktong tulad ni Lee Young-joon mula sa pelikulang New World. Ilang taon siyang naging espiya, ngunit sa huli ay itinakwil. Walang nakakaalam sa kanyang tunay na pangalan at pagkakakilanlan sa pulisya. Nagulat si Hwang Cheol-bum. Sa normal na pangyayari, ang mga espiya ay kadalasang may gwapong hitsura at astig, ngunit hindi pa nakatagpo ng sinuman tulad ni Kim Ha-il. Hindi mahalaga, pagod na si Kim Ha-il sa buhay ng isang espiya. Ipinangako din ni Gu Daeyeon na tiyak na tutulungan nila siyang maibalik ang kanyang dating katayuan sa pulisya. Samantala, mula kay Kim Ha-il, matapos matanggap ang balita ni Park Kyung-sun, dali-dali siyang tumakbo sa bookstore ng kanyang kaibigan, kinumpirma na talagang kinuha siya ni Hwang Cheol-bum. Upang iligtas ang kanyang kaibigan, plano ni Park Kyung-sun na direktang pumasok sa lungga ng kanilang gang kasama si Han Sung-kyu. Upang matagumpay na makapasok, hindi nag-atubiling magpanggap ang dalawa. Nakita lamang na nagpanggap si Park Kyung-sun bilang isang babae, may mataas na takong at maikling palda, kasama ang mahabang buhok, talagang napakaganda. Nagpanggap sina Park Kyung-sun at Han Sung-kyu bilang iba at nagpunta sa pinagtataguan ng gang ng droga. Nagsinungaling ang dalawa na sila ay mga shaman na dumating upang makipagtulungan sa grupo ni Gu Daeyeon sa isang seremonya, patuloy na bumubulong tungkol sa mga Diyos sa harap ng kanilang mga tauhan.
Sa huli, banta pa nila na ang kaluluwa ng isang namatay na miyembro ay gumagala sa bangkang ito at kinakailangang hanapin ang bawat sulok at krani ng barko upang matagpuan ito. Sa pagkakataong iyon, sa ilalim ng paggabay ng undercover agent na si Kim Hae-il, pumasok si Park Kyung-sun sa lihim na silid kung saan nakakulong ang kanyang kaibigan. Matagumpay siyang nailigtas at pagkatapos ay ibinigay siya kay Kim Hae-il. Pinayuhan siya na dalhin ang mga nagpapanggap na inosente sa drug lab sa istasyon ng pulisya. Matapos matanggap ang balita na natapos ni Park Kyung-sun ang misyon, agad na nagpakita ang grupo ni Han Sung-kyu, mabilis na hinarap ang mga tauhan at planong tumakas sa pagkakataong ito. Sa kaguluhan, pumunta si Park Kyung-sun sa opisina ng pinuno ng gang na si Kim In-kyung. Sa oras na ito, agad na nagpakita si Kim In-kyung at agad na sumugod ang dalawa sa isa't isa ng walang salita. Sa gitna ng labanan, kinuha ni Kim In-kyung ang baril at itinutok ito kay Park Kyung-sun na inutusang itaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Ngunit hindi inaasahan, tinabig ni Park Kyung-sun ang baril. Pagkatapos ay tumalon siya sa silid ng paggawa ng droga at tumakas kasama ang kanyang mga kaalyado sa isang nakaka-relax na paraan. Hindi mapakali si Kim In-kyung, agad siyang nagpadala ng kanyang mga tauhan upang habulin at pigilan sila. Muling nasangkot si Park Kyung-sun at ang iba pa sa isa pang labanan sa kanilang mga kalaban. Sa isang kritikal na sandali, lumitaw sa tamang panahon sina Pari Han Sung-kyu at Madre Kim In-kyung, mabilis na tinulungan ang grupo ni Park Kyung-sun na makatakas doon. Sa panig na ito, matagumpay ding natapos ng undercover police agent na si Kim Hae-il ang kanyang misyon. Dinala niya ang mga inosenteng matatanda na walang kamalay-malay sa istasyon ng pulisya. Nangako si Chief Nam Suk-go na ayusin ang kanilang kaso ng naaangkop. Ang misyon ay matagumpay na natapos. Magkasamang nagpapahinga ang grupo ni Park Kyung-sun. Labis silang nag-aalala sa kalusugan ni Park Kyung-sun. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, sinabi ni Park Kyung-sun na dati ay buong puso niyang hinabol ang kanyang misyon at nakalimutang ibahagi sa kanila ang kanyang mga sakit o maliliit na lihim. Hindi na siya magtatago ng anuman pagkatapos nito. Kasabay nito, nagdaos ng press conference si Chief Nam Suk-go. Idineklara niya ang isang buong digmaan laban sa gang ng droga. Bumalik si Park Kyung-sun sa seminaryo upang makipagkita sa rektor. Narinig niya na dahil sa kanyang ginawa, hindi inaasahang nakipag-usap siya sa obispo ng diocese. Sinisi ng obispo ang rektor sa hindi pagiging mahusay sa pamamahala sa kanyang mga seminarista. Naniniwala siya na hindi dapat direktang kalabanin ng seminaryo ang masasamang pwersa. Ngunit ang rektor ay walang balak humingi ng tawad. Nasaksihan niya mismo ang eksena ni Park Kyung-sun na nagtatanggol sa katarungan. Ganap na nagbago ang pananaw ng rektor sa kanya, sa paniniwalang isang bihirang pari ang handang isakripisyo ang kanyang sarili upang lumaban sa kawalan ng katarungan. Ngunit sa totoo lang, alam ni Park Kyung-sun na ang rektor ay naging Berlater, isang tagapagtanggol ng katarungan, mas maaga kaysa sa kanya. Nakakita si Hwang Cheol-bum ng isang lumang pahayagan matagal na ang nakalipas. Natuklasan niya, maraming taon na ang nakalipas, noong bata pa ang rektor. Para tulungan ang mga mahihirap na napilitang lumipat, lumaban siya noon. Naalala ang nangyari noon, namatay ang kaibigan ng rektor na kasama niyang lumaban. Nang araw na iyon, nang makita ang eksena ni Park Kyung-sun na bumagsak sa lupa, duguan. Tila nakita ng rektor ang sakripisyo ng kanyang pinakamatalik na kaibigan noong panahong iyon. Ngunit sinabi ni Park Kyung-sun na ang pagpanaw ay hindi nakakatakot. Ang pinakamahalaga ay may magpapatuloy sa kanyang misyon, upang ang sulo ng katarungan ay manatiling nagliliyab magpakailanman. Dahil sa mga salitang ito ni Park Kyung-sun, ganap na binago ng rektor ang pamamaraan ng pagtuturo sa seminaryo. Pinangunahan ni Hwang Cheol-bum ang kanyang mga kaklase sa taekwondo, at sa gayon ay nilinang ang pisikal na lakas at katapangan ng mga kabataan. Sa panig na ito, malapit nang magsimula ang mapagpasyang labanan sa pagitan ng alyansa ng katarungan ni Park Kyung-sun at ng grupo ng droga. Ayon sa matagal ng pagmamasid ni Kim Hae-il, nagpunta sina Gu Dae-young at Park Kyung-sun sa isang marine warehouse. Narinig na ito ang lihim na base na ginagamit ni Kim In-kyung para sa pag-export at pag-import ng mga gamot sa ibang bansa. Pag kontrolado na ang lugar na ito, mapipigilan na siya sa paggawa at pamamahagi ng droga minsan at magpakailanman. Kaya ngayon, handang-handa nang pumunta ang grupo ni Gu Dae-young sa bodega. Sa loob lang ng ilang minuto ay nalutas na ang lahat ng mga tauhan sa loob ng bodega, at pagkatapos ay pinilit ang may-ari ng bodega na magulat sa istasyon ng pulisya. Kasabay nito, pumunta si Kim Hae-il para kausapin ang isang opisyal ng customs na binayaran na ni Kim In-kyung at agad siyang inaresto ni Park Kyung-sun. Dahil dito, tuluyan ang naputol ang lahat ng daan palabas para kay Kim In-kyung. Sa kabilang banda, biglang nakatanggap ng tawag si Seo Seung-ah mula sa isang pulis. Ilang araw bago na ospital si Park Kyung-sun, nagpadala ang pulisya ng mga tao sa ospital upang magbantay. Sa kasamaang palad, nakita nila si Han Sung-kyu na bumibisita kay Park Kyung-sun sa ospital. Nang makita ang eksena ng pagbisita ni Han Sung-kyu kay Park Kyung-sun na nakuhanan ng tea, saka lang nalaman ni Seo Seung-ah na siya ay tao ni Park Kyung-sun. Orihinal na plano ni Seo Seung-ah na sabihin kay Kim In-kyung ang tunay na intensyon ni Han Sung-kyu. Ngunit pagkatapos mag-isip-isip, hindi niya ito ginawa.
Sa harap ni Han Sung-kyu, nagpanggap pa rin si Seo Seung na walang alam. Ngumiti pa rin siya tulad ng dati, nagpapanggap na nagmamalasakit at nagtatanong. Walang kamalay-malay si Han Sung-kyu na nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, nagpunta siya sa lihim na pinagtataguan ni Nam Suk-gu. Sinubukan niyang kunin ang lahat ng nakatagong ebidensya na nagpapatunay ng kasalanan. Biglang, dalawang nakaitim na lalaki ang lumitaw at tinutukan siya ng kutsilyo. Lalo pang nakakagulat, biglang nawala ng malay ang dalawang nakaitim na lalaki. Nailigtas si Park Kyung-sun. Pagtingin niya sa itaas, ang taong iyon ay si Kim In-kyung, isang babaeng kasamahan mula sa opisina ng taga-usig na tumulong sa kanya. Sinabi ni Kim In-kyung kay Park Kyung-sun ang buong sitwasyon. Lumabas, siya pala ang espiya na ipinadala ng Chief Prosecutor, na ang trabaho ay mangalap ng ebidensya ng mga krimen ni Nam Suk-gu. Batay sa pangunahing prinsipyo para sa isang espiya na makilala ang isang espiya, naaga niyang natukoy ang tunay na pagkatao ni Park Kyung-sun. Noong nakaraang pagkakataon, nang si Park Kyung-sun ay malapit ng pasukin ang lihim na hideout ni Nam Suk-gu, si Kim In-kyung din ang nagpatumba sa kanya. Sinabi ni Kim In-kyung na ginawa niya iyon upang tulungan si Park Kyung-sun. Nalaman pala ni Kim In-kyung na ginagamit ni Nam Suk-gu ang kanyang telepono upang manood ng mga kamera na naka-install sa loob ng hideout. Sa sandaling makapasok si Park Kyung-sun doon, agad siyang makukuhanan ng kamera. At ngayong gabi, palihim niyang tiningnan ang computer ni Nam Suk-gu. Nakita niya roon ang mga larawan mula sa kamera na kinunan ng bumisita si Park Kyung-sun kay Hae-in sa ospital. Napagtanto niya na alam na ni Nam Suk-gu ang tunay na layunin ni Park Kyung-sun sa paglapit sa kanya. Kung nailantad na ang kanyang pagkatao, nagpa siya si Park Kyung-sun na ituloy ang pag-arte. Kinagabihan, nagpadala siya ng larawan kay Nam Suk-gu na nagmamasahe siya at sinabi sa kanya na subukan din ito. Agad na nagulat si Nam Suk-gu, hindi maintindihan kung bakit hindi pa napatay ng dalawang nakaitim na lalaki si Park Kyung-sun. Hating gabi, gumamit si Park Kyung-sun ng massage machine sa bahay, habang pabulong na minura si Nam Suk-gu. Sa sandaling iyon, biglang tumawag si Han Sung-kyu at nakipagkita sa kanya sa hating gabi. Pagkatapos nilang magkita, sinabi ni Han Sung-kyu na kailangan niyang pumunta sa isang malayong lugar para sa trabaho bukas. Umaasa siyang makakasama niya si Park Kyung-sun. Napagtanto ni Park Kyung-sun na balak niyang tumakas mula doon kaya agad siyang tumanggi. Bukod pa rito, hindi pa rin alam ni Han Sung-kyu ang kanyang pagkatao, kaya mukhang walang sinabi si Nam Suk-gu sa kanya. Hula ni Hae-in na ginawa iyon ni Nam Suk-gu para linawin ang hangganan niya kay Han Sung-kyu. Sadyang hindi niya sinabi para saktan siya. Nang gabing iyon, nagkita muli sina Han Sung-kyu at Nam Suk-gu. Kinwestiyon ni Han Sung-kyu si Nam Suk-gu kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na si Hae-in ay dating ahente ng National Intelligence Service. Nag-atubili si Nam Suk-gu. Naunawaan ni Han Sung-kyu ang kanyang layunin na iniisip na gustong simulan ni Nam Suk-gu ang isang digmaan sa pagitan niya at ni Hae-in. Kinailangan niyang baguhin ang kanyang pag-iisip dahil sa digmaan ng mga isda at hipon kung saan ang mangingisda ang nakinabang para protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, dahil magkasama na sila sa isang bangka, nagpa siya si Han Sung-kyu na hindi na manatili pa. Agad siyang lumikas, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilagay ang lahat ng pera sa mga kahon at ilipat ito. Matapos ang lahat ay handa na, ipinadakip ni Han Sung-kyu si Park Kyung-sun. Bago lumikas, plano ni Han Sung-kyu na pasabugin ang bomba at ang gas tank na inilagay ng maaga. Ngunit hindi inaasahan na ang programa sa paglaya ay palaging nagpapakita ng error. Nagalit si Han Sung-kyu, ngunit nang makita niya si Park Kyung-sun na nakaupo sa kotse, tila may iba siyang plano sa kanyang isip. Noong araw na iyon, nakipag-ugnayan si Hae-in kay Park Kyung-sun, ngunit si Han Sung-kyu ang sumagot ng telepono. Alam niyang si Hae-in at ang kanyang mga tauhan ang nagtanggal ng bomba at gas tank. Ngunit ngayon, si Park Kyung-sun ang kanyang huling bargaining chip. Napagtanto ni Hae-in na nasa panganib si Park Kyung-sun, kaya agad siyang sumakay sa motorsiklo at nagmamadaling pumunta sa simbahan, ngunit nakita niyang nakatali si Park Kyung-sun sa gitna ng pangunahing altar. May bomba na nakakabit sa kanyang dibdib, at sa magkabilang liig niya ay may mga syringe na malapit ng iturok sa kanya. Sumigaw si Han Sung-kyu mula sa malayo kay Hae-in na ang nasa loob ng syringe ay high concentration na droga. Pag naiturok, agad na mawawala si Park Kyung-sun. Kung gusto ni Hae-in na protektahan ang buhay ni Park Kyung-sun, kailangan niyang gamitin ang baril sa tabi niya para wakasan ang sarili niyang buhay. Isang bala lang ang laman ng baril, isang pagkakataon lang para kay Hae-in. Pinayuhan ni Park Kyung-sun si Hae-in na huwag gumawa ng hangal para sa kanya. Habang nag-aalangan pa si Hae-in, nagsimulang magbilang si Han Sung-kyu ng 3 minuto. Pagkatapos nyon, kailangan na lang nilang tingnan kung ano ang pipiliin ni Hae-in. Walang pag-aalinlangan na isinakripisyo ni Hae-in ang kanyang sarili. Hindi inaasahang sa sandaling iyon, ang kanyang kakampi, si Padre Kim Ha-il, ay umungal na parang leon na naglalabas ng ultrasound wave. Ang madring si Kim In-kyung na nasa likuran ay kinuha ang pagkakataon para ihagis ang mga baraha, at madaling nabasag ang dalawang syringe sa magkabilang gilid ni Park Kyung-sun. Lumabas, si Padre Kim Ha-il ay isa ring henyo, nagkaroon siya ng espesyal na pagsasanay.
Sa ganoong paraan, madaling natanggal ang lahat ng panganib. Labis na nagalit si Han Sung-kyu at agad na nagplanong umalis doon. Siyempre, ang pagkalutas sa panganib na ito ay dahil din sa foresight ni Hae-in. Ngayong gabi, plano ng mga tauhan ni Han Sung-kyu na suriin ang bomba at lason na gas na nakalagay na noon. Sa daan, bigla silang nakatagpo ng mga road maintenance worker na humiling sa kanila na kumuha ng ibang ruta. Ngunit sa katunayan, ang mga road maintenance worker ay mga tauhan ni Hae-in. Sa panahong kailangan nilang lumihis ng daan, pinuntahan ni Hae-in ang Chemical Weapons Disposal Team at agad na inalis ang tangke ng lason. Pagkatapos niyan, dalawa sa mga kaalyado ni Hae-in ang nagpanggap at pumasok sa base ng mga drug trafficker. Sa loob lamang ng ilang minuto, natanggal nila ang bomba at si Han Sung-kyu ay wala nang natira. Ang alyansa ng katarungan ni Hae-in ay nagwagi sa unang yugto. Bukod sa magandang balita na iyon, na-promote din si Gu Daeyeong at naging bagong pinuno ng Drug Investigation Unit. Natagpuan na rin ang impormasyon ng tauhan ng pulis na espiya at naibalik na siya sa kanyang dating posisyon bilang pulis. Bukod pa rito, sa pagsisikap ni Chief Prosecutor Park Kyung-son, natuklasan na rin ng supervisory unit ang senior police officer na kasabwat ni Nam Sok-gu. Pagkatapos nito, kailangan na lamang nilang hanapin ang nakatagong drug lord at iharap sa hustisya si Nam Sok-gu, ang kasabwat ni Han Sung-kyu, at matatapos na ang lahat. Ibinunyag na rin ni Park Kyung-son ang kanyang cards kay Nam Sok-gu. Sinabi niyang plano niyang ilantad ang kanyang pakikipagsabwatan sa drug lord, ngunit hindi natakot si Nam Sok-gu. Tinawanan niya lang si Park Kyung-son at sinabing wala siyang ebidensya. Kahit pa mayroon, madali niya itong maitatanggi. Sa harap ng napakakapal na mukha ni Nam Sok-gu, wala nang magawa si Park Kyung-son kundi ang lihim na sumpensya. Upang makahanap ng kamalian ni Nam Sok-gu, sinugod ni na Park Kyung-son at Kim In-kyung ang kanyang lihim na base. Nakasuot sila ng maskara at pagkapasok ay agad nilang pinintahan ng itim ang mga kamera. Ngunit pagkatapos maghanap sa paligid, wala silang nakita. Buti na lang at napansin ni Kim In-kyung na mayroong data transfer device sa loob ng base. Maliwanag, ang tusong Nam Sok-gu ay matagal nang nag-imbak ng data sa ibang lugar. Ang tanong ay, saan nga ba ang lugar na iyon? Samantala, dahil sa napakapangit na sitwasyon, plano ni Nam Sok-gu na panatilihin lamang ang pinakamahalagang bagay at makipagtulungan kay Captain Park ng drug cartel. Pinagtaksila ni Captain Park si Han Sung-kyu. Pagkatapos ay inihayag niya kay Nam Sok-gu ang kasalukuyang lokasyon ni Han Sung-kyu. Plano ni Nam Sok-gu na kalkulahin ang oras, at kapag nakatakas na si Han Sung-kyu sa hangganan, makikipag-ugnayan siya sa International Criminal Police upang arestuhin siya. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan si Nam Sok-gu sa International Criminal Police na iminungkahi na kung lalaban si Han Sung-kyu, maaari nila itong patayin sa lugar. Kasabay nito, ang kakampi ni Hae-in na si Doksa ay nakikipag-ugnayan din kay Captain Park. Ngayon, sa pagigiit ni Doksa, ninakaw ni Captain Park ang perang balak gamitin ni Han Sung-kyu para tumakas, at lubos siyang niloko. Nang makita niya ang container na puno ng pera na ngayon ay walang laman, labis na nahiya si Han Sung-kyu at nagalit. Agad siyang sumunod sa patakaran, pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan, at pagkatapos ay tinawagan si Captain Park para questionin. Hindi nag-alala si Captain Park, at diretsong sinabi na hindi siya mahahanap ni Han Sung-kyu. Sa panlabas ay nagkunwari si Doksa na nakikipagtulungan sa kanila, sinabi niyang gusto niyang tulungan si Captain Park na maglaban ng pera. Ngunit sa totoo lang ay palihim siyang nagtatago ng tracking device sa loob ng kahon ng pera. Sa gabing iyon, muling nagpadala ng pampalakas si Doksa kay Captain Park, at sinamantala rin ang pagkakataong ito para alamin ang kinaroroonan ni Han Sung-kyu. Walang pag-aalinlangan na ibinunyag ni Captain Park ang impormasyon kay Doksa na sinabing si Han Sung-kyu ay nasa isang daungan. Matapos matanggap ang balita, agad na naghanda si Hae-in kasama ang kanyang mga kakampi para magsagawa ng operasyon. Si Hae-in ang nangunguna sa operasyong ito. Nang gabing iyon, si Captain Park ay masayang kumakain at umiinom kasama ang kanyang mga tauhan. Matagal na nilang itinago ang pera ni Han Sung-kyu at wala silang intensyon na hatiin ito ng pantay-pantay kay Doksa gaya ng napagkasunduan. Sa sandaling iyon, si Hae-in, nakasama ang kanyang koponan, ay kuna lumitaw upang palibutan at sugpuin ang grupo ni Captain Park. Ngunit hindi niya inaasahan na si Captain Park ay nakapaghanda na at agad na tinawag ang isang grupo ng kanyang mga tauhan upang lumaban sa pulisya. Sinubukan ng grupo ni Hae-in ang kanilang makakaya, ngunit wala silang magawa dahil sa dami ng kalaban. Habang nagmamalaki si Captain Park, biglang dumating ang mga mag-aaral na pinangunahan ni Chedu, kasama ang kanilang mga kaklase, upang tumulong. Dahil sa pag-aalala sa kanyang mga kakampi, nauna nang nakipag-ugnayan si Hae-in kay Chedu. Sa sandaling narinig niya na mayroong operasyon laban sa kasamaan, agad na naging determinado ang batang estudyanteng si Chedu. Mabilis niyang tinipon ang mga estudyanteng may parehong layunin na lumahok sa operasyong ito. Ito ang pagpapalaki ng hukbo sa loob ng 1,000 araw at paggamit nito sa loob ng 1 oras. Ngayon, sa harap ni Captain Park, puno ng enerhiya sina Chedu at ang iba pang mga estudyante.
Nagsimula silang lahat sa isang masayang taekwondo warm-up para painitin ang kanilang katawan. Bukod kay Chedu na lumahok sa operasyong ito, hindi inaasahang kasama rin ang punong guro ng seminaryo. Mas malakas pa ang punong guro, direkta siyang nagdala ng isang bote ng gasolina at hinimok ang kanyang mga estudyante na sumugod kasama niya. Ngunit hindi inaasahang sumakit ang balikat ng punong guro at direktang nahulog ang bote ng gasolina sa kanyang paanan. Ang eksena ay naging magulo, hindi gaanong pinansin ng mga kabataang lalaki, umungol at sumugod pasulong. Nakipagsapalaran sa mga tauhan ni Captain Park, hindi pinansin ng mga tauhan ni Captain Park si Chedu. Nakita lamang nila ang malakas na binata na itinaas ang kanyang kamay at agad na bumagsak ang matabang lalaki. Agad din pinatumba ng ibang mga estudyante ang kanilang mga kalaban. Lubusang nanalo sina Gudaeyaong at Chedu, ngunit sa kaguluhan, nakataka si Captain Park. Tumakbo siya sa kanyang lihim na base kung saan nakatago ang kanyang mga kahon ng pera. Iniisip na siya ang huling tatawa. Ngunit hindi inaasahang nakita ni Doksa ang lugar na ito gamit ang tracking device na nakatago sa kahon ng pera. Nais sanang makipagkompromiso ni Captain Park at hatiin ang pera sa kanya, ngunit sumugod si Doksa at hinawakan siya ng mahigpit. Sa kabilang banda, si Han Sung-kyu, na wala ng takas, ay pumunta sa daungan. Sa sandaling ito, dumating si Nam Sok-go kasama ang International Criminal Police, inutusan siyang itaas ang kanyang mga kamay at sumuko, at muling hinikayat ang International Criminal Police na tapusin na si Han Sung-kyu sa lugar. Habang nag-iisip si Han Sung-kyu ng paraan upang makatakas, dumating si Hae-in, Park Kyung-son, at Captain Park sa tamang oras. Pinatunayan nila ang kanilang pagiging pulis sa International Criminal Police. Umasa silang maging matyaga pa ng kaunti, ngunit hindi nagpakita ng interes ang internasyonal na pulisya. Gusto nilang patayin si Han Sung-kyu sa mismong lugar, kaya dali-dali siyang pinigilan ni Hae-in at ng iba pa. Kung namatay na si Han Sung-kyu ngayon, madali lang makakatakas si Nam Sok-go sa kanyang krimen. Sa gitna ng pagtatalo, biglang may kakaibang tunog mula sa kalangitan. Isang kakaibang bagay ang biglang bumagsak mula sa itaas papunta sa lupa. Walang sinuman ang umasa na ang bumagsak mula sa kalangitan ay ang pinto ng eroplano. Ngunit dahil dito, 3 tauhan ni Han Sung-kyu ang namatay agad sa lugar. Nasugatan din ang International Criminal Police. Ang nakakalungkot ay, sinamantala ni Han Sung-kyu ang pagkakataong ito para makatakas. Kinagabihan, nag-uusap si Hae-in at ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pinto ng eroplano, walang silbi ang pagbalik nila ngayong gabi. Ngunit ang magandang balita ay hindi nagawang alisin ni Nam Sok-go si Han Sung-kyu. Kaya naman, sa ngayon, nasa masamang kalagayan siya. Takot siyang hanapin siya ni Han Sung-kyu para maghiganti. Nag-aalala rin siya na mabubunyag ang kanyang masasamang gawa. Nakipag-ugnayan si Nam Sok-go sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ginamit niya ang matataas na lihim na hawak niya para takutin ang kanyang mga kalaban. Hiniling niya na ilipat siya sa Seoul. Dahil sa banta niya, pumayag na lamang ang mga opisyal. Hindi nagtagal, si Nam Sok-go ay itinalaga bilang Chief Prosecutor ng Seoul Central District Prosecutor's Office. Alam na alam ni Park Kyung-son na napakahalaga ng posisyong ito. Halos kaya nitong pabagsakin ang halos lahat ng tao maliban sa Pangulo. Ngunit ng gabing iyon, nakatanggap ang grupo ni Hae-in ng magandang balita. Ang pari sa simbahan ng Song Aeun na matagal ng komatos ay nagising na rin sa wakas. Nagpalitan si Hae-in at ang kanyang mga kakampi sa pakikipag-usap sa telepono kay Song Aeun. Sa pagdating ng magandang balitang ito, bawat isa ay naging puno ng kumpiyansa at nagtipon ng lakas upang labanan ang kasamaan hanggang sa uli. Ngunit hindi lang doon natatapos ang masamang balita. Hating gabi, nakabili si Han Sung-kyu na tumatakas ng baril. Nang may abot sa kanya ang baril, tumungo si Han Sung-kyu at tiningnan ang larawan ng kanyang ina na halos kapareho ni Park Kyung-son sa kanyang telepono. Lubha siyang nabigatan. Ngayon, nagpunta ang grupo ni Hae-in sa simbahan para magdasal na may matinding determinasyong lumaban hanggang sa huli. Pagkatapos, sina Park Kyung-son at Hae-in ay nagsampa ng maraming kaso laban kay Nam Sok-go, at sabay ring ipinahayag sa media na ang pagsasampa ng kaso ay panimula pa lamang, at mas magiging kapanapanabik ang pangunahing nilalaman. Sa ilalim ng presyon na ibinigay ni Park Kyung-son, bumuo ang lokal na opisyal ng isang komite para imbestigahan ang katotohanan. Magbubukas sila ng pagdinig at nagpadala na rin ng supwena kay Nam Sok-go. Sa unang yugto ng investigasyon, bilang taga-usig na naglalabas ng akusasyon, malinaw na sinabi ni Park Kyung-son na si Nam Sok-go ay isang tiwaling taga-usig na nakipagsabuatan sa drug cartel. Nagbukas si Park Kyung-son ng video sa pagdinig mismo. Sa video ay ang dialogo ni na Padre Kim Ha-il at Kim In-kyung. Inakusahan nila si Nam Sok-go na sinunog ang Chief Prosecutor at sinira ang ebidensya, at mayroon ding mga larawan ng Chief Prosecutor bilang ebidensya. Sa harap ng akusasyon, ang tusong si Nam Sok-go ay hindi lamang umamin, kundi nagisinungaling pa na sadyang lumapit siya sa drug cartel upang magpanggap na tiwali para sa lihim na investigasyon. Muling tumayo si Park Kyung-son bilang saksi. Ibinunyag niya na pinagtagpo siya ni Nam Sok-go at ang drug lord.
Nagbigay din si Hae-in ng ebidensya na binantaan siya ni Nam Suk-gu. Ang nakakalungkot ay hindi pa rin natutuklasan ang video at audio evidence ng pakikipagsabuatan ni Nam Suk-gu sa matataas na opisyal. Agad na pinanghawakan ni Nam Suk-gu ang puntong ito na ipinahayag na siya ay lubos na isang tapat at matuwid na taga-usig. Lahat ay gawa-gawa lang ni Hae-in. Habang nagsasalita, hindi niya nakalimutang ipakita ang kanyang galing sa pag-arte na nagkunwaring nagpupunas ng luha sa pagdinig. Labis na nagalit ang tatlong sina Hae-in at hindi napigilang murahin siya. Bilang resulta, pinaalis sila sa pagdinig. Sa loob ng silid sa sandaling iyon, naroroon din ang pinuno ng UMA Police Team at ang mga taong sangkot sa drug trafficking. Nang akmang magpapatotoo na sila, nalaman nilang binabantaan ni Nam Suk-gu ang buhay ng kanilang pamilya. Upang maprotektahan ang kanilang pamilya, napilitan silang magsinungaling na nagsasabing ang lahat ay gawa ng pinuno ng gang. Wala itong kinalaman kay Nam Suk-gu at dahil sa mga pahayag na ito, natapos ang pagdinig na malinis si Nam Suk-gu sa mga hinala. Hindi nagtagal, naganap muli ang pangalawang pagdinig. Sa pagkakataong ito, tinawag ni Nam Suk-gu ang mga matataas na miyembro ng partido na kasabwat niya. Nagpatotoo ang matataas na miyembro na si Nam Suk-gu ay hindi isang tiwaling taga-usig, bagkus ay isang anti-korupsyon at isang tagapanguna sa pagsisiyasat sa paglaban sa krimen ng droga. Ngunit pareho silang hindi inaasahan ni Nam Suk-gu na sa pagkakataong ito, nagdala ang grupo ni Hae-in ng alas na sapat para patumbahin siya. Lumabas, pagkatapos ng unang pagdinig, natuklasan ng mga construction worker ang data transmission device sa loob ng gusali. Nagkataon na ang lugar na konektado sa device na ito ay ang bahay na nakapangalan kay Nam Suk-gu. Sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan ni Hae-in ang pinagmulan ng device sa likod ng frame ng larawan sa dingding ng bahay at nakahanap ng serye ng data mula rito. Sa loob nito, ang data na lihim na inimbak ni Nam Suk-gu ay ebidensya ng mga krimen ng matataas na opisyal. Kasama rito ang mga recording ng tawag sa telepono sa pagitan niya at ng matataas na opisyal ng partido. Sa telepono, sinabi ni Nam Suk-gu na sangkot ang anak ng mataas na opisyal sa droga, ngunit tutulungan niya ang anak na makatakas sa parusa. Bukod sa pinuno ng partido, mayroong mahigit 50 matataas na opisyal ang kasama sa mga record ng pakikipagsabuatan kay Nam Suk-gu. Ngunit kahit sa harap ng matibay na ebidensya, patuloy pa ring nagdahilan si Nam Suk-gu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may tunog ng putok ng baril sa loob ng silid. Ang nagpaputok ay ang drug lord na si Han Sung-kyu. Simula pa sa unang pagdinig, palagi nang sinusubaybayan ni Han Sung-kyu si Nam Suk-gu. Kaya naman, binihag ni Han Sung-kyu ang isang mataas na mambabatas sa pamamagitan ng pagsakay sa sasakyan nito. Madali siyang nakarating dito. At sa sandaling ito, sa pamamagitan lamang ng baril sa kanyang kamay, tahasan niyang naimpluwensyahan ang buong pagdinig. Itinutok niya ang baril sa taong nagtaksil sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang nag-jam ang baril sa mahalagang sandali. Agad na nakita ni Gu Daeyaong. Tiyak na binili ni Han Sung-kyu ang baril na ito sa isang nagbebenta ng lumang gamit. Ang kabilang panig ay nanloloko sa mga tao sa industriya. Nang makita na hindi magagamit ang baril, agad na binunot ni Han Sung-kyu ang kutsilyo. Para pigilan siya, sumugod si Hae-in at nakipag-away kay Han Sung-kyu ng walang armas. Dahil sa paniniwala sa hustisya, nagwagi si Hae-in laban sa kanyang kalaban. Kaya naman, nahuli si Han Sung-kyu. Nahuli na rin si Nam Suk-gu matapos mabunyag ang kanyang mga krimen. Nakatanggap ang grupo ni Hae-in ng mainit na palakpakan mula sa lahat. Si Park Kyung-sun ay naging taga-usig na kumakatawan sa katarungan sa harap ng media. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Nam Suk-gu ang pagkatalo. Sinubukan niyang suhulan ang dalawang pulis. Sa kritikal na sandali, isang kakaibang hangin ang humihip. Pagkatapos niyon, isang alas de flores ang lumipad at lumikit sa lig ni Nam Suk-gu. Lubusan siyang nabaliw. At sa ganoong paraan, agad na dinala si Nam Suk-gu ng dalawang pulis. Lumabas na ang kakaibang hangin kanina ay dahil ipinakiusap ni Hae-in kay Padre Kim Hae-il na ipakita ang kanyang kakayahan sa paggangalit ng leon. Hindi nagtagal, naiulat ng media ang pakikipaglaban para sa katarungan ng grupo ni Hae-in. Maging ang eksena ng punong guro ng seminaryo, kasama ang estudyanteng si Chedu na lumalaban sa mga nagbebenta ng droga, ay ipinalabas din sa maikling panahon, naging napakapopular ng seminaryo. Patuloy na tumaas ang bilang ng mga nagpapatala. Dapat sabihin na labis na natuwa ang punong guro. Nakatanggap din si Chedu ng regalo mula kay Hae-in. Ito ay isang nakakatuwang larawan nilang dalawa. Sinabihan ni Hae-in si Chedu na hindi pa doon nagtatapos ang labanan. Pagtingin sa kanilang magkasamang larawan ni Hae-in, lalong nag-alab ang diwa ng pakikipaglaban ni Chedu. Matapos ang lahat, nagpadala ang Privy Council ng kanilang kalihim upang makipagkita kina Hae-in at sa kanyang mga kakampi para gantimpalaan sila sa pagkumpleto ng kanilang maluwalhating misyon. Ibinigay ng obispo sa kanila ang isang kumikinang na krus bilang tanda. Nang araw na iyon, masayang nagkasama-sama sina Hae-in at ang kanyang mga kaibigan para magpa-picture.
Hindi rin nila nakalimutang isama ang larawan ni Doksan na wala roon. Ngunit kasabay nito, nag-resign si Park Kyung-sun sa kanyang trabaho bilang taga-usi. Si Go Da-young naman ay sinuspinde sa kanyang trabaho. Silang tatlo ay nawala ng trabaho at magkasama silang nag-iisip kung ano ang dapat nilang gawin sa hinaharap. Nagkaroon ng ideya si Hae-in. Pinayuhan niya si Park Kyung-sun na samantalahin ang pagkakataong ito para tumakbo sa Kongreso at maging kinatawan ng katarungan sa Kongreso. Sinunod ni Park Kyung-sun ang kanyang payo. Nagsimula siyang maging abala sa kanyang kampanya. Dahil sa kanyang dating imahe bilang isang masigasig na taga-usig, hindi nagtagal ay nakakuha siya ng suporta na pantay sa kanyang mga kalaban. Ngayong gabi ang araw ng pagpapahayag ng resulta ng eleksyon. Sina Park Kyung-sun at ang kanyang mga kaibigan ay labis na nag-aalala at magkasama silang umupo sa harap ng tsihi at nagbilang ng oras. Ngunit hindi inaasahang biglang may hindi sinasadyang nakatapon ng kape sa saksakan na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa buong silid. Malinaw na ang resulta ng eleksyon kahit hindi natingnan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinanghawakan ni Hae-in ang kanyang pananampalataya at tapang, at patuloy na isinagawa ang misyon ng katarungan. Isang hating gabi, isang babae ang kinidnap. Bigla, bumaba si Hae-in mula sa langit, at labis siyang naging determinado laban sa kanyang kalaban. Nagpakita ng matatalim na tingin si Hae-in, at sumumpa na ipadadala niya ang mga walang kwentang taong ito sa impyerno. Dito nagtatapos ang pelikula. Sige, hanggang dito na lang tayo ngayon. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mga notification tungkol sa mas maraming magagandang pelikula. Magkaroon kayo ng magandang araw. Paalam!